Alam mo ba, umabot pa ako bro sa time na nagbabayad ako ng studio, di ba? Malaking bagay na yung 300 pesos nun. Ganun ko kamahal yung rap music eh. Sinusugal ko yun bro. Pagka hininto ko tong pagra-rap ko, tapos nag-focus ako sa trabaho, okay, kasi stable yung income. Pero mapapabayaan ko yung isang part ng ako na masaya ako. Kasi laging ang pumapatay ng dreams ng tao yung responsibilidad. Nasa set aside kung ano yung gusto mong gawin, yung passion mo. So, gawan mo ng paraan. From bata na nakikinig lang ng mga ibang rap artist natin sa Pilipinas, ako na yung ngayon na personal na kami magkakakilala. Nakatag na siya sa akin na Mr. Where You From? Where you from, homie? Where's your flag, homie? I've created something na talagang kahit mawala na ako, part na ng history ng Filipino hip-hop. Dati masaya ako makapag-rap lang. Pero ngayon, na hindi ko namamalayan na yung naiambag ko sa hip-hop scene sa Pilipinas, something na talagang nagmarka at magmamarka. What's up mga kasundot? It's another episode na naman dito sa TWPS or Talk with Papa Sundot. At ang mga kasama natin, no, ngayon lang tayo mag-guest ng rapper. So ito, rapper, artist, no, at siya ang tao sa likod ng Where You From. Nako, alam ko may sarili rin siyang podcast, no. Makikita naman natin yan sa kanyang YouTube, no. At syempre, yung Where You From nagkaroon ng 1, 2, 3. Ayan, at ngayon, pag-uusapan natin, siguro dito natin malalaman, no, kung merong part 4 to. Hindi ko alam kung mapagkikwentuhan na. Pero hindi ko na papatagalin pa. Talagang kilalang-kilala rin tong tao na to. Lalo ngayon, no? Talagang very relevant din, no? Ladies and gentlemen, ang iisang Tiny Montana. Yun. Maraming salamat, kuya. Maraming salamat po sa pag-i-invite. Kamusta sa lahat ng nanonood? Ayun. Isang kuya rin pala, Kuya Tiny. Ay, mga nag-guest na rin tayo mga kuya dito eh. Pero eto, at least nakapag-guest ako kayo ng isang rapper talaga. Ikaw ang unang talagang rapper. Kasi last time si Cursebox, producer naman eh. Siya yung sa behind eh, diba? So this time, ito, first time ko kinakabahan din ako. Salamat sa invitasyon. Sobrang kumbaga, maraming salamat din po na pagbigyan nyo kami dito sa Talk with Papa Sundot, no? Yes, at maraming tagapakinig, syempre, curious din talaga sa mga kwento-kwento natin behind the scene, no? Ngayon lang ulit na, kumbaga, last podcast nyo, syempre sa inyo po, di ba? Yung mga scene nyo dun sa YouTube channel mo. May sariling show din siya, iba't ibang podcast. Pero, yung podcast nyo po is sa mga rapper, ganyan. Actually, dalawa yung podcast ko. Mm-hmm. Isang yung online lang. Yung mga guest ko via StreamYard lang. Mm-hmm. Ito yung Rate My Bar, which is ang giniguest ko doon, mga rap artist din. Oh. So aside sa pagre-rate nila ng actual na lines na binibigay ko sa kanila mula sa mga random artist, meron ding part doon na syempre na natatackle din yung history nila bilang artist. Oh. Paano sila nag-start and all. Tapos yung isa, yung isang podcast ko, which is yung group naman, which is lumalabas din kami outdoor, ganyan. Parang ganito. Oo. Meron ako noon. Parang kwentuhan din. Kwentuhan. Ang segment naman nun na Tara Podcast tayo. Oo, tara. Yeah. Parang anytime pwede mag-podcast. Yeah, tara. parang tara. Kasi nga, outdoor yung setup so anytime, ko. anywhere, pwedeng i-set up yung podcast nyo. Pag niyaya ka, tara, podcast tayo. Parang ang dali lang yung maalala, gano'n. Kasi sa amin, usually, ganito, may setup eh. So yun, anytime, tara, podcast tayo, pwede. Ganun lang kasimple. So dito sa podcast mong yan, kahit sino pwedeng kung sa Rate My Bar, na dyan. puro rappers lang ako. Dito naman sa Tara Podcast tayo, iba't ibang tao from different walks of life. So at least mas maraming stories, mas maraming klase ng taong pwedeng, 'di ba? Alam mo 'yun. Kasi dun sa laka ko sa Rate My Bar, puro artist lang Artist talaga yung yung mga nandun, no? Kumbaga, possible nga maubos yung mga art. Di ko alam kung mauubos yung mga artist. Pero parang hindi naman. Pero yun Pero lang. most likely, pag palagi kayo, mauubos yun. Oo. Lalo dire-diretso talaga Exactly. na pupukusan yung podcast na gano'n, no?
hindi lang pwedeng doon lang talaga nakapokus. So nag-create ka na ng another show na pwede ka rin makapag-invite ng mga iba't Kahit ibang. sino talaga. Pwede. Kahit sino talaga. Ayun, makikigulo rin tayo minsan sa minsan. Kayo naman podcast guest natin ni doon. Kuya Tiny dun sa sa kanyang Tara podcast tayo, di ba? Pero yung Kuya Tiny, syempre yung mga nanonood sa atin naman, lalo sa amin, syempre, hindi lahat parang rapper nanonood or nasa hip-hop eh. Yeah. Yung mga nakikinig sa amin. No? Pwede mo ba bang kwentuhan? Paano ba yan? Paano nagsimula yung pagiging rapper mo? Ganyan? Or paano? Actually, nung bata ako, may narinig ako sa radyo. Okay. Ito yung, kung familiar kayo sa Urban Flow, yung Miss Pakipot. Oh. CTG kita, Miss Pakipot. I don't know kung alam nyo yun. Lumalabas yung edad. Oo. pero ang point ko, unang narinig ko siya kasi usually yun yung mga era na dominated ang radyo ng mga banda. Nung narinig ko siya, sabi ko parang ibang klaseng music to. So nalaman ko habang tumatagal, rap pala yung tawag doon. Yun. So nung nalaman kong rap siya, doon ako nag-start mag-dig. Na-introduce sa akin to si Andrew E. Oh, ayan, syempre. Si The King. Yeah. One of the kings ng Pinoy hip-hop. So, yun. Bumibili ako ng mga tape. Andrew E. Yung mga Banyo Queen days niya. So, sabi ko, na-enjoy ko siya. Na-enjoy ko talaga yung pakinggan. Kumbaga, easy listening eh. So, nag-start na ako mag-dig pa deeper. Pinag-aralan mo na talaga yung... So, nakilala ko na yung mga ibang artist na nasa Pilipinas na rap na rap music yung ginagawa. So, doon mo na nakilala lahat, dahan-dahan. Kasi si Andrew E. dati, Francis M., alam ko, artista sila. Kumbaga parang sila yung generic na that time. Yeah. So, ayun, nakita ko na yung mga under nila. Nag-check na ako, may mga Mad Poets ako nakita, may mga Ghetto Dogs, iba-iba na, no? BB Clan, ang dami, just to name a few. Talagang pinag-aralan mo rin siya. Then, nung una, pinag-aralan ko siya in a way na gusto ko lang makarinig pa ng mas maraming rappers. Pero hindi ko naisip na one day magiging rap artist din ako. Talaga? Gusto ko lang talagang makinig pa ng... Kasi syempre, eto, kagaya nito, bumili ako ng tape. Pag pinakinggan ko siya after nun. Parang tamang ano lang. Tapos na. Mapakinggan lang. Gusto ko ulit ng ibang artist na mapakinggan ko ulit. Hanggang lumawak. Dumating ako sa high school. May mga naging tropa ako na into that kind of music then. Into that kind of genre, sabi ko. Ayun, so nagkaroon ka na ng mga kasama rin, nakikinig din. Yeah. Nakapag-sharing kayo for sure na iba't ibang ano. Then, nagkaroon ng kaklase ako dati na nagtamang freestyle, rap, ganyan. So, syempre, napapasama ako sa ganun. Hanggang ginagawa ko yung may existing na kanta, papalitan ko yung lyrics, sarili ko. Ganon. Sarili mo ng ano. Sabi ko, ba't di pa ako gumawa ng sarili ko? Sundo ng open. Halimbawa, let's say, wag na tayo lumayo. Let's say, Salba Kuta. Yan. Yung Stupid Love nun. Ginagawa ko, may sariling version yung ka rin. lyrics na, may sarili akong version. Sabi ko, bakit di pa ako gumawa ng sarili ko? Halimbawa. Pero that time, syempre mahirap pang maghanap ng mga producer, di ba? Walang ganun. So ano lang. Ganito kami nagsimula, Papa Sundot. Nagsimula kami, 3 kami. Yung kaming 2, rappers, yung classmate ko. Tapos yung isa, nagbe-beatbox lang. Bumibili kami ng blank tape sa 7-Eleven that time. 7-Eleven, nagbebenta dati ng may blank mga tape talaga? Blank eh. Noon. Hindi ko naabutan yun Pero ang Bumibili lupit kami sa 7-Eleven. Nung tape lang talaga. Tapos meron silang cassette. Nagbe-beatbox siya. Tapos yung sinulat namin, rarapin namin, i-record namin. Ang hassle doon, hindi ka pwede magkamali. Kasi ulit sa simula yun. Halimbawa, na-perfect wala pa that time yung ika-cut-cut mo lang Kasi naka-record na kami sa ano eh. Wala rin kaming mic. Doon mismo sa cassette tape lang kami nagre-record. Galing, no? Oo, kakanta lang kami doon sa cassette tape. So, nangyari, na-perfect niya na yung verse niya, ako na yung susunod. Pag nagkamali ako, ulit-ulit siya.
So, hindi talaga pwede magkamali Hindi yung pwede mga panahon. magkamali. Oo, mga So, ganun-ganun. pinagpala na pala talaga yung mga artists ngayon na may mga recording na. Pwede na silang sa cellphone nila, pwede na sa computer. Totoo. May mga mics na that time ang recording, yun lang talaga. Ganun lang yung Hindi, process. meron naman ng way para mag-record. Pero that time hindi kasi hindi pa kaya. Ganun. hindi pa namin alam yung mga ganun. Kung sino yung hahanapin, Tama. sino yung mga taong kakausapin, saan pupunta. Tama. Ganun lang yung ginagawa Hindi pa rin uso namin. siguro yung Google nun that time. Wala pa kami mga internet. Swerte ka na lang internet siguro noon. kung may connection kang marunong talaga sa ganun. Oo. That time, yun yung mga nag-exist ng rappers kasi may mga studio na rin na mga professional na studio. Kaso, ito, yun, talagang wala rin naman kami budget. Oo, totoo yun. Yun lang ginagawa namin. Kumbaga parang gusto nyo lang din gawin na dahil nahiligan nyo nga yung pakikinig ng rap, kayo rin gusto nyo na rin sana gumawa. Tapos hanggang tumagal, graduate na ako ng high school, nag-college na ako. Doon, syempre, nag-iba na yung circle of friends ko. Naka-meet naman ako ng mga gangsters. Oh. Which is, alam mo naman, sa culture ng gang, dominant dyan ng rap music. Yes, oo. So may mga nakilala rin ako nagre-rap. Oo. Yan, doon na-introduce sa akin yung, dapat pala sa computer magre-rap. Yung may mic siyang, yung PC mic lang, yung may ganun lang dito. Baka dati may mga headset pa eh. Oo, ganun Yung para lang. sa call center type, ganun. Exactly. Doon lang kami nagre-rap. Tapos doon ko na to nalaman na yung beat lalagay mo doon. May software na ginagamit. Dati pag nagre-record kami, paglagay ng beat, magre-record ng vocals, yun na. Mix down, yun na yun. Yun na, oo. Walang edit. As it is. So Yun parang, na. ano na talaga, yun na mismo agad. Parang pro lang, ganun. Pag pinakinggan mo siya, parang ang sarap sa pakiramdam na Parang marinig okay mo. na to, angas ko na dito. Ang ganda na nito, no? Walang mga vocals effects na ginagamit pa ng mga panahon na yun, di ba? Unlike ngayon, ang dami ng vocal effects. Yun nga, may mga auto-tune na rin. Exactly. Kung ano na, yung Antares na ginagamit sa mga software ngayon. Galing, Diba? ang galing Pero ngayon. that time, wala pa totally. Hindi, meron siya, pero Hindi pa rin. namin alam. Hindi namin alam yung editing. Oo. Basta pag Pro lang. nag-record kami ng vocals, yun na yun. Pag pinlay mo siya, ang ganda. Ngayon, Para ko sa'yo, parang na-realize, okay na, di ba? Nakakadiri ba? Ngayon, hindi na uubra talaga yung ganun, eh, no? Hindi na. Kumbaga, kailangan, ano na talaga, eh. So ayun, nag-music kami noon. Kaya ako nasubukan siya kasi may school project kami. Yung isang kaklase ko, may computer sa bahay. Ako wala akong computer that time. Eh. Sabi niya, gawa na lang tayo ng rap, yun ang ipasa natin project. Sabi ko, okay lang, nagsusulat-sulat naman ako. Oo, Ganun. sinagkatugma. Siya may alam siya Pero sa hindi niya software. alam na nagra-rap-rap ka na nun. Sa kwentuhan. Ano lang, Oo. sige. Sa kwentuhan. Tapos, yun na. Nag-record na kami doon. Nagkasundo. Ayun na. Tapos hanggang nagsusulat-sulat na rin ako hanggang to cut the story short, nag-internet era na. May mga nakilala na ako sa internet ng mga rappers. Hanggang umabot sa point na may pinupuntahan na ako. Meron siyang home studio. Nagbabayad ako nun ng parang 250. So nakikirecord ka 300 doon. Per Ganun. track. Siya na magmimix. Siya na bahala. Oo, yung beat downloaded lang sa YouTube. Sa lahat ng rappers dyan ngayon, pakaswerte niya, may mga producers tayo. Totoo. Pero noong panahon namin, alam yan ng mga kasabayan ko na ang unang mga producers natin download lang sa YouTube. YouTube talaga. Yun lang Iba-ibang talaga. type beats. Yeah, oo. Dati si search pa kami, parang ganyan, instrumental with hook para may chorus na agad. May mga ganun pala, talaga. Naka-chipmunk yung boses. May mga ganun. Para duduktungan na lang ng verses mo. Verse na lang. Ayos Oo, yun, ganun. Ayun. Tapos, fast forward, may nakilala akong tropa na naghahanap ng mic online. Tapos, sabi niya, gawa tayong studio. Sabi ko, sige, nag-rap din ako eh. Ayun na. Ganap siya. May nakita siyang mic. Sabi niya, bibilin ko, rapper din ng Donggalo Records. Oh. Yung may-ari ng mic. Binibenta yung mic niya. Sabi niya, samahan mo ako. Sabi ko, sige, sama ako. Hindi ko pa kilala tong artist na to noon. Sabi ko, sama ako. Nung pinikap ng mic, na-meet namin siya. Ang nabilan namin ng mic, si Don G. Belica ng Donggalo Records noon. Which is siya rin yung head namin sa grupo namin ngayon naging grupo namin na Shots Fired. Hanggang ngayon talaga. Galing. Technically siya yung boss namin nila, Price Tag. Oh.
Oo, si Don G. Bellic ay isang gangster rapper ng Donggalo Records noong mga panahon na yon. So doon ko siya unang na-meet. Tapos, yung pala, nagtatayo rin siya ng rap label that time. Oo. Sisimula na siya. Oo, sabi niya, gusto ko yung height mo. Sabi niya, pambasag ulo yung setup. Sabi niya, may gang ka ba? Gangster ka ba? Wala akong gang. Oo. Pero fratman ako, sabi ko sa kanya. Sige, kasi wala akong pakialam sa pagrarap mo, natututunan yan eh. Sabi ko, sige, gusto ko yan. Kumbaga, makakalabog na yung dibdib ko nun. Sabi ko, ito na to. Magano na ako. Parang ito na. Oo. Baka naman. Parang gano'n na yung... Oo, parang ganun. So, ayun. Nung binili namin yung mic, try to set up lahat-lahat. Ang ending, hindi rin namin nagamit. So, hindi nag-push through, hindi nag-materialize yung paggawa namin ng studio. Hanggang nag-focus siya sa family niya. Oh. Ako... Pero yun yung naging way, no? Sabi ko, tangina, gusto ko to eh. Ay, sorry, Okay lang, okay. Sabi ko, gusto ko tong ginagawa ko eh. Sabi ko, tutuloy-tuloy ko lang. Hanggang yun, yung communication namin noon ni Don G, Nagtuloy-tuloy. Ang lupit ng mic na yun, ha? In-invite niya na ako sa bahay nila, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, bro, nagtatayo ako ng label. Ang pangalan ng label, Shots Fired Entertainment. Sabi ko. So ito pa rin yan ngayon, hanggang ngayon? May existing pa rin naman, pero parang mostly na kami ngayon eh. Ang lakad namin ngayon ay individual na. Okay. Unlike before na Talagang talagang grupo kayo. Sabi ko, sige, sabi ko, sir, game. Sabi ko, sino yung mga kasama natin dyan? Iba-iba. Meron tayong mga artists from La Union, ganyan, sa Makati. Di nag-set na sila ng meeting. Oo, kita-kita na kayo. Oo. Ayan, ang mga mukha na nandun, yan sila Hambog ng Sagpro. Talaga? Grupo nila, yung Sagpro Crew. Oo. Hambog ng Sagpro Crew. Ayan, andyan sila Price Tag. Ayan. So, tas yung mga iba pang mga artists, kagaya nung yung sila Armas ng Lias, mga taga Bulacan naman, ganun. Tapos, habang tumatagal, nagiging close talaga kami lahat. Oo. Para naging pamilya na rin. Ganun. Barkadahan na talaga. Tapos, ang pangit man sabihin, nagsimula kaming ma-recognize ng tao, hindi sa music. Dahil mga salbahe kami nung mga panahon na yun. Parang gangster talaga yung dating. Talagang pupunta kami sa event, laging mapapaaway kami. Papatrouble talaga. Ganon ang nangyari So doon kayo nakilala, parang yun yung tatak nyo talaga. Ganon ang nangyari sa amin. Hanggang sabi namin, mag-usap-usap kami uli. Nakailang reform kami. Kailangan mag-music na tayo. Ayan. Kasi hindi nga sa music nakikilala. Sa iyong bagay. Mag-music na tayo. So, ang nangyari, sige. Hanggang kinuha namin sa group si Batas. Oh. Saka si Target. Yung mga time na yon. Para at least may connection kami sa South. Tapos, at the same time, may pangalan na sila. Makakatulong din sa amin. Tapos, hanggang nag-reform na naman. Hanggang nawala na si Target at si Batas. Sabi ko, sige, siguro. Nawala na ulit. Sabi ko, siguro, time na to para kasi sikat na sila eh. Oo. May pangalan na rin talaga. Sabi namin, siguro time na to para yung kung ano man yung ginagawa natin ngayon, igaling naman sa core, palabas. So tayo na, may pangalan na sila eh. Gawa tayo ng sarili natin. Doon na. Ayan. Doon na nagseryosohan lahat na... Medyo. Tapos tinry naming magdagdag ng artist. Kinuha pasok namin. ulit kayo. Oo, hanggang napunta sa grupo si Chris Delano. Ayan, si Don Pao. Ayan, mga ganyan. May mga natanggal, may mga bumalik, may mga ganun na nangyari. Tapos hanggang, yan, si Price Tag nag-flip top na. Oo, pumasok na rin yung flip top. Nag-flip top na si Price. Tapos si Chris, nung kinuha namin, nag-flip top na rin. Si Don Pao, champion ng sunog, Bahay Katay. Oo. So, ayun na uli. Super team na naman kami. Ang buo na talaga. Dati natatawa ako, sa studio namin may whiteboard kami. Bawa 11 gigs namin doon. Mapupuntahan lang namin doon, 3 mapapaaway pa kami. Kasi ang setup namin, halimbawa ang gig, tara, lapag tayo doon ng mga 10 or 11. Oo. Doon mo nang meet up place namin sa studio. Sa studio. Kita-kita Siyempre, muna kayo. Iinom kami habang palipas. So, masasarapan kami sa pag-inom. Huwag na natin puntahan yan. Magkano lang naman yung bibigay dyan eh. Oo nga, inom na lang kami. So yung 11, 3 lang talaga yung mapapasukan na mapupuntahan. Mapapaaway pa kami. Laging ganun ang setup namin. Tapos, ayan, fast forward, ang nangyari, nag-music na talaga kami.
Music na kami. So ngayon, yan, si Price Tag, music na. Oo, grabe. Chris Delano, music na ako. Nag-music na rin talagang nag-focus na kami sa ano. Pero ngayon, kanya-kanyang lakad na talaga ng ano. Pero ang galing. Ganon. Tapos yung head namin, si Don G. Belica, nasa Leyte na siya ngayon, sa Biliran, sa province nila. Busy sa family tsaka sa mga business. Ganon. Pero from time to time, pag uuwi sila, nakikita pa rin kami. Nagkaka-communicate pa rin talaga. Or minsan kami yung lumilipad sa kanila doon para, alam mo na, yung Pasyal-pasyal ulit dun sa ano. ganon. Tapos ayun, hanggang naging kaibigan ko na lahat. Tapos eto na. Oo. So from bata na nakikinig lang ng Galing, no? Andrew E. noon, at saka ng mga ibang rap artist natin sa Pilipinas. Biglang ito na. Lahat na halos. naging ako na yung ngayon na yung mga dating pinapakinggan ko, personal na kami magkakakilala. Alam mo yung ganun? Masarap din sa pakiramdam kasi hindi lahat ng nangarap Totoo ng yun. ganun nabibigyan ng chance ang lakaran yung carpet na gusto nilang lakaran nun . So ayun, Kumbaga, ikaw yung isa dun sa ano. na pinalad. Pinalad talaga. somehow. Tapos ito ngayon, napagpapatuloy pa rin talaga. No? Yes. Tutuloy-tuloy pa rin yung At hindi namin alam na kayang bumuhay ng pamilya ng music talaga. dati. No? Mhm. Kumbaga dati kasi parang ano lang, masaya lang. Magra-rap ka lang kasi gusto mo mag-rap. Gusto mo lang. Unang talent fee ko, Menudo. Talaga. Wala pang extra rice yun. Tandang-tanda mo talaga. Hindi mo, yun yung mga humble beginnings na Totoo. talagang parte ng Parang ano na kahit yun lang binayad, masaya. kasi nakakanta ako. Napagbigyan na-show mo yung talent mo. Oo. Ang unang Yung pera piece mo. na natanggap ko, 500 pesos. Tig 500 kami ni Price Tag nun. Tandang-tanda ko, Nueva Ecija gig yun. Tig 500 kami. Sabi ko, katinginan pa kami. Sabi ko, ito na yun. Parang, Nakatanggap na tayo ng pera ngayon. pero ang pamasahe ko balikan, 385. So may onting matitira pa naman. Mga 100 something. Di ba? Yung point ko. Pero masaya. oo, totoo. Masaya. So, ayun. Yun yung unang TF ko, Menudo. Walang extra rice. tapos, ang unang pera, 500 pesos. Talagang Sa Gapan Nueva Ecija yun. di makakalimutan yan. Kasi Hindi, yung TF hindi. na Aha. parang, yes, nagkaroon na kami ng, may pera na ngayon. Kung napicturean ko nga lang yun that time, kung uso na yung mga camera phone na kung meron na talaga akong camera phone, ipapa-frame ko yun. Talaga. 500 Oo. pesos na yun. Saka kung may social media na nun, di ba? Meron naman na to, pero Hindi pa yung ina-upload yung Oo. Meron naman na. may mga Kasi that was parang mga 2010, 2011. Meron na. that's almost 14 years ago. Lagay nagsisimula ako. Kasi parang nagkaroon ako ng Facebook account mga around 2009 Oo. 1 year pa lang halos nung ano. Pero galing, no? Kumbaga, ayun yung mga humble beginnings nga talaga Yes, sir. sinasabi na hindi mo akalain na biglang ganun na dati parang wala rin naniniwala o ikaw Wala mismo. talaga. Alam mo ba, umabot pa ako bro sa time na nagbabayad ako ng studio, di ba? Mhm. Malaking bagay na yung 300 pesos noon. Oo, totoo yun. Malaking pera yan, yung 300 nun. Gagawin ko, iipunin ko yon para magkaroon ako ng pera, pang record. So ginagawa ko minsan, 3 kanta i-record ko. Kasi ang nagre-record, nakatira ako that time sa Montalban, Rizal. Mhm. Ang layo nun. Nagre-record ako sa UST. Layo. Ang layo. Pabiyahe ka talaga So, literal. Sakto lang pambayad sa studio yung dala ko, tas pamasahe. Pamasahe pa, oo. Pag nalaglagan ako ng 5 piso, hindi ako makakauwi. Mabot pa sa point na inabutan ako ng baha sa Espanya. Sa spa, oh, grabe ang baha Pagkas kong dyan. mag-record, lumusong ako hanggang tuhod para lang makauwi pagkatas kong mag-record. Pero masaya ako kasi may kanta akong na-record. May uwi. Oo. Pero that time, yung mga kanta na yan, yung napoproduce nyo, saan na yan pinapublish? Yung mga sa panahon na yun. YouTube lang din. YouTube na Facebook, rin. ganun. Oo. Pero wala pa kaming idea about monetization or how to earn using your So music. talaga pag in-upload nyo, parang gusto nyo lang mapakita na may kanta ka. Exactly. Ganun lang. Ang galing, Tapos no? alam mo yung walang pakialam yung mga tao, pero tinatag ko sila. Oo, pwede yun. Ngayon ko Pero na-realize na nakakahiya pala yun. yung kasi basta may tag mo sila. Kasi dati lalabas Walang pa yan kinalaman. Di ba lalabas pa yan sa wall nila pag tinag mo sila? Yun. Tapos parang sumasama yung loob ko pag may nag-aantag. Oh, grabe naman to si ano. Ngayon ko na-realize na mali ba yung ginagawa ko. Kumbaga dati pag tinag mo sila, lilitaw yan eh. Oo, Parang oo. way of marketing yan that time, di ba? Pero, ayun nga. Tapos may mga nagko-comment pa na binabasag ako. Wow, rapper.
Talaga may mga ganung basher pa rin. Pero kakilala ko sila. Mhm. Baga, uy, show my rapper. Kumbaga, alam mo yun, may mga ganun eh. Tatawanan mo na lang, ganun. May comment. So may mga ganun din pala ng mga rap- panahon na yun. Rapper ka na yan. Mga ganun sa akin. Tapos nakakatuwa kasi nung dumating yung panahon nung tumagal, yung nakikita ko yung sa Facebook memories eh. Oo, lumilitaw yun. Yung mga exact individuals na nagko-comment sa akin ng ganun, sila na rin yung mga nagpapa-shoutout. So, pa-shoutout daw yung pinsan ko. Mga ganun, mga nangihingi ng ticket sa show mo. Ang sarap i-like siguro ng comment naman. Hindi ko na lang siya pinapansin. Pero nagigets mo yung Yes, pakiramdam ng... kumbaga, Parang yung mga dating basher, ngayon follower na. Hindi mo naman siya masabing basher. Oo. Pero siguro kasi dahil... Parang katuwaan lang din kasi siguro sa kanila mga panahon. alam mo naman sa Pilipinas, pag wala ka na patunayan, Totoo yun. wala silang pakialam sa'yo. Diba? Kahit Totoo. sa ang field naman, ganun. Totoo yun. So, ayun, siguro naging ano ko na rin siya. Bukod sa talagang gusto ko lang din mag-rap, naging... Isa yun sa nag-drive din sa'yo. Oo. Naging fuel siya sa akin na parang kailangan... Mayabang kasi ako, bro. Kaya kailangan lagi akong may resulta kasi mayabang ako eh. So talagang papakita mo na. Ha? Kailangan may mangyari. Oo, kasi may mangyari. kung walang mangyayari, lalo kang tinawanan yung mga yan. Tama. Di ba? So talaga nagsikap ka rin na magkaroon ng resulta. Ganun. Hanggang sabi ko may pera pala dito. Mhm. Una, nagtatrabaho rin ako sa BPO way back. Ang nangyari, may mga times na natatanggal ako sa trabaho kasi isipin mo bro, may pasok ako ngayon. Oo. Pero sasabihan ng gig. Paano yun? Yung gig, gantong amount yung bayad sa akin. Pag pumasok ako ngayon dito, Magkano lang? ganito lang. Tas, gets mo? Pero pag umabsent ako doon, pwede ko na ikatanggal yun. Yung mga ganun. Kumbaga wala ka talaga ng trabaho. Itsuhan ka ng memo eh. Sinusugal ko yun, bro. Kasi ganun ko talaga kagusto yung mag-rap. Ganun ko kamahal yung rap music eh. Mhm. Passion mo talaga eh. Oo. Kumbaga, Kahit trabaho pa ikatanggal, okay lang. Saka tama nga yun, mas malaki yung kikitain ko dito. Practical. Sa ano lang tayo, mas practical na explanation. Mhm. Bakit ko isusugal yung, bakit ko ipagpapalit yung let's say 20,000 sa isang gig Tama. na pupuntahan ko versus sa let's say 1,500 kahit 2,000 mo pa yan sa isang shift eh. Di ba? Totoo yun. Pero dumating ba sa time na parang gusto mong ihinturin yan, mag-focus ka na lang dito, o hindi, wala namang ganong time sa'yo since passion mo talaga yung pagrarap? Pinipilit ko siyang gawan ng paraan. Ayoko kasing bumitaw. Kasi sabi ko, hindi pwedeng, kagaya nga ng sinabi ko, mayabang ako eh. Sabi ko, hindi pwedeng, para sa akin kasi, pagka hininto ko tong pagrarap ko, tapos nag-focus ako sa trabaho, okay, kasi stable yung income. Mhm. Pero, mapapabayaan ko yung isang part ng ako na masaya ako. Kumbaga, mababawasan yung pagkatao mo pag nagkataon. Oo. Kasi So, part na siya eh, no? So, ang ginawa ko, bro, pinilit ko siyang balansehin in a way na, syempre, ang gig laging gabi. Mhm, mhm. Nag-call center ako umaga. Oh. Ginawa mo talaga ng paraan. Paraan, para makakapagtrabaho ako. Kasi hindi mo pwedeng bitawarin yung pagtatrabaho ko kasi yun yung nagbabayad ng bills ko na stable eh. Na pagkain, lahat. Lalo sa gig, syempre, di mo naman alam kung kailan may gig, kailan wala, di ba? So, ang nangyari, ganun. So, nag-call center ako ng umaga. Gigig ako ng gabi. Lupit ng diskarte. Tapos, syempre, umaga na tapos nun. Oo. Papasok ako ng puyat. At least, nakapag-gig ako. Oo. At nakapasok ka pa. At madalas pa nun, nakainom pa ako nun. Yung mga ganun. Di ba? So talagang pinagsabay mo rin yung career talaga. And syempre, yung pagtatrabaho din. Di ba? Pero hindi siya madali. Totoo. Hindi siya madali. Sakripisyo rin talaga. May mga times na parang mapapaisip ka, worth it pa ba itong ginagawa ko? Parang Totoo. pinapatay ko yung sarili ko. Oo, sigurado ramdam na ramdam mo yan. Oo, parang... Pero pagpapasok ka ng lasing din, Oo, parang gusto mo na lang magpahinga pero hindi pwede kasi katrabaho ko eh. May commitment eh. Pero that's a different story pa. Mhm. Nagkaroon pa ng ibang storya yan nung nagkaanak ako. Oo. Ilang taong ka na nagkaanak ka? Binabalanse mo. Hindi ko na maalala eh. Kung ilang taon ako pero 2016 ako nagkaanak. Mhm. So doon nagbago lalo yung, nagbago rin bigla yung mundo mo dahil doon. O kasi hindi mo pwedeng sa alang-alang yung needs ng bata eh.
Totoo. May pangangailangan na eh. Oh, so umabot sa point na medyo parang malaking part ng pie nakafocus ako sa trabaho. Okay. So Versus parang oo. lumiit na yung attention mo ulit dun sa rap scene ulit. Kasi bukod sa kailangan ko ma-provide lahat ng kailangan nitong bata na to. Kasi Totoo. tao tong na ginawa ko eh. Alam mo yun? So ayun. Kumbaga may responsibilidad na talaga. Hindi na katulad dati yung tiny na pwedeng anytime Oo. pumasok o hindi or Wala kang intindihin eh. ako lang, sarili ko lang. Parang ganun. Oo, ganun. So ngayon nagkaroon na. ng anak. So medyo lumamig ako ng konti nun. Kasi hindi ka na visible sa mga events eh. Oo. Kasi syempre, nagbabantay ka ng bata. Oo. So, sigurado, hinahanap ka rin ng tropahan. Oo. Tapos syempre, yung asawa ko nag-work din. Mhm. So ang nangyari, ganun. Medyo nawala ako sa light ng konti. Tapos nung medyo feeling ko, sabi ko, medyo kaya na to. Oo. Siguro to. Lumalaki-laki na yung anak din. Oo, ginagapan ko na naman siya para makabalik. Mhm. Kasi parang nakita ko sa trend ng mga tropa yun na nagkaanak eh. Oo. Na nasa Ganun music. talaga. Ganun talaga. May times talaga na pagka nagkaanak ka, mawawala ka sa sirkulasyon. Imposibleng hindi. Kasi magfo-focus ka dun sa pamilya, sa bata, sa ganyan. Lalo first child mo yan. So, ganun na nangyari. So, ayun. Nag-ano na ako, hanggang dumating yung bago mag-pandemic, doon ako nag-decide na mag-resign. Oh, so parang bigla ka, I think pwede ko na i-full time yung, Hindi pa. Sumugal lang ako. ni-stop mo lang talaga na magtrabaho. Ayoko na talaga eh. Napagod ka na rin siguro. Bukod sa nakakaumay, ang sabi ko, may maliit akong negosyo nun, which is yung clothing ko. Nag-start ka na rin nag-business nun. Sabi ko parang okay naman, doing good. Mhm. Sabi ko, focus ako dito para at the same time nakakatanggap ako ng gigs. Oo. So ayun, yun lang yung bumubuhay sa akin nun. Hanggang nagtayo na rin ako way back, nagtayo ako ng negosyo like tattoo shop. Sumubok ka rin talaga ng mga negosyo rin. No? Yung clothing ko, nagtayo ako ng parang boutique, which is at the same time tattoo shop siya. Curious ako kasi ano ba yan? Bakit gusto mo bigla mag-negosyo rin? Kasi yung ibang artist talaga minsan lately na eh. Pag may pera na talagang marami, saka sila mag-i-start ng negosyo. Pero sa'yo, parang as early as possible, parang nakapagtayo ka na ng mga businesses din. Hindi, nagsimula yung sa clothing ko, nag-start siya. Every December lang ako nag-release, which is yung shirt ng Shots Fired. Kasi sobrang marami ring fan yung group namin. So, every December na nagre-release ako ng Shots So, Fired ikaw shirt. nag-take over nun. Ang galing. Nung every December na nagre-release ako ng Shots Fired shirt, madaming bumibili. Oo. So, sabi ko, bakit every December lang? Sabi ko, maglalabas din ako ng October. Ng October. Yung October kasi, anniversary naman ng fraternity namin. Oo. So, So nag-release ka rin ng shirt doon? Oo, ng frat shirt. Ayos, So sabi ko, negosyo talaga. dalawa ang release ko, October tsaka December. Sabi ko, ba't di ko pa gawin talagang tuloy-tuloy to? Oo. So nagganon ako. So yung tinuloy yung clothing line. Hanggang nagtayo ako ng shop na maliit na tattoo shop. Then kaso na-hold up kami. Pinasok kami. So ayun, fast forward, ito na, pandemic na. Ayan. Pandemic. Di ba sabi mo, bago mag-pandemic, doon ka bumitaw pa sa trabaho. Saktong-sakto pa. Oh my goodness. Walang gig nito pag pandemic na. Ito na, may konti ako natirang pera. Sabi ko, dun sa mga tropa, nagtayo sila ng parang paresan that time sa Marikina. Sabi ko, sige, mag-i-invest ako dyan. Dadalin ko yung sa galing ng ugbo. Yung mga, yung mga, yung tumbong. Okay. Di ba? Alam mo yung tumbong soup sa ugbo? Ayun. Dinala nyo doon? Dapat ganun ang gagawin. Oh. Before mangyari yun, 2 days bago napag-usapan namin yun, tas after 2 days, nag-lockdown. Oh my goodness. So mga March yan, around March, no? I think yan yung Nag-lockdown. So planado na kayo nun. Lockdown bigla. Di sarado sila, lahat. Sabi ko, Diyos ko po, ganito. Sabi ko, wala kang gig, walang magawa, pandemic, lockdown. Inayos ko yung studio ko. Oh. Yung perang dapat pambigay ko dun sa Doon mo Pares, nilagay.
sinet up ko yung PC ko, bumili akong ganyan. Sabi ko, ano nang gagawin ko dito? Nung mga ganun, sabi ko. Tsaka ako nag-start mag-review ng mga kanta. Ito sa YouTube na to, ina-upload. Nag-review ka na ng mga kanta. So yung pero dapat na pampares, nilagay mo studio. Ayos. Buti hindi mo pa nalagay. Kung nalagay mo yun, talagang doon na yun, syempre. Wala nang bawian yun. So, ang nangyari, doon ako nag-start. Nag-review ako ng mga diss tracks, yung mga panahon na nagsasagutan yung kaaway mga rapper. So, nagre-review ako. Ikaw na gano'n, nagre-review. Gano'n. Biglang sabi ko, okay naman. Pero that time, nag-YouTube ka na talaga nun? Wala. May YouTube ako pero upload parang lang ako. stagnant lang na basta may ma-upload, ganyan. Tapos, ang nangyari, sumunod na buwan, nakita ko yung payout. May 17,000 ako. Pera bigla. Oo, ganun. Mga 15 to 17K. Pero that time, di mo alam na Alam kong kumikita sa YouTube, pero... hindi mo alam na ganun na. Sabi ko, saan galing to? Tapos bakit ako, doon pala sa mga views nung sabi ko, kumita pala. Kung gagawin ko lang to ng paulit-ulit, sabi ko, bubuhay ng pamilya to. Baka ako ng bakbak. Biglang nagkaroon na ng mga copyright yung mga kanta. Ayun, lalo, di ba? Siyempre, mahigpit na. Sabi ko, sayang yung effort ko. Kumbaga, inedit ko na, nag-shoot ako. Biglang nung upload na copyright. Sabi ko, aray ko. So, ang ginawa ko. Ano yun? Wala. Paano yung, parang kasi considered as business pa rin yun eh. Diba? Paano yung negosyo mong review ng music? Wala. Ang ginawa ko, nag-isip ako, sabi ko, di naman ako pwede mag-vlog. Di naman ako vlogger. Di ako marunong ng mga, hi, good morning guys. What's up? Tututbrush ako ngayon. Diba? So kaya parang hindi mag-fit in dun sa Sabi ko, Sabi ko, rap artist ako eh. So dapat, related pa rin sa ginagawa ko. So baga connected pa rin. Nag-isip ako ng segment. Sabi ko, gagawa ko. Yun nga, doon na yung birth ng Rate My Bar. So sabi ko, mag-i-invite ako ng mga artist. Online lang naman. Kung artist ka, hindi hassle sa'yo yun. Kasi online lang. Hindi ka babiyahe o whatever. Kasi nga, lockdown, hindi ka rin makakabiyahe. So, na kayo? Online na lang? Online kami. Kwentuhan nyo. Tapos, nilagyan ko na ng twist sa dulo. Magre-rate sila ng bar. Pero, ang habol ko talaga doon, yung istorya ng artist. Yes, so, lalo yung mga artist doon, hindi pa sobrang ganun yung, although sila Dobrak nga, matagal nagpa-podcast. Pero hindi lahat kasi nabibigay ng... Shoutout po. At syempre, hindi lahat na pagbibigyan ng ng time na mai-share din yung story nila. Pero sa mga rap artists, di ba, makikita nila, biglang sumisikat yung music nila. Di ba? Nagustuhan nila. Oo. Nakita ko yung traction 100,000, 200,000 yung nanonood. Sabi ko, ayos to. Walang copyright dito. Oo, kasi sarili ko to eh. Oo. So sabi ko, kung lahat ng mga artist mabibigyan dito sa platform ko ng ganyan, syempre may kanya-kanyang fanbase yan. Totoo yun. So, mas malakas, sabi ko. Ganyan-ganyan hanggang nakilala na, hanggang pumapasok na yung mga inquiries ng mga paid advertisement dun sa mga slides ko. Bro, magkano ang monthly? Wala naman akong alam sa ganun. Gumawa ako ng sarili kong formula. Sabi ko, ito kasi. So, sa loob ng isang buwan, ganito yung nilalabas kong video. Galing. Monthly, ganito. Pero ikaw lang pala rin ang nun. Ikaw na rin nakikipag-usap lahat. Lahat, ako lang. One-man team nga ako dyan eh. Ang lupit. Hanggang Pati edit, ikaw. Ako rin. Nagkaroon na lang ako ng latter part, nagkaroon ako ng team na hindi ko nakaya dito sa mga tropa ko. Shoutout sa 1611 na drive-by. Yung mga tropa ko, sila na yung tagahanap ng lines na pinaparate ko dun sa artist na guest ko. Kasi hindi ko na siya kayang, ako pa yung maghahanap. Oo, ako pa yung maghahalughog kung ano yung... So, ayun. So, tinulungan ka na rin nila. Tinulungan din na nila ako. So, sabi ko, ayos din. So, ayun. Natututunan ko siya unti-unti. Hindi ako marunong. Ang daming tao, aminin nyo yan, ang daming taong natuto ng pandemic ng kung ano-anong bagay. Yung iba bigla naging chef. Di ba? Yung baga, kanya-kanyang diskarte talaga. Bro, ang tinuro sa akin ng pandemic, Photoshop at saka Adobe Premiere. So before pandemic, hindi mo alam yan. Wala akong alam dun. Galing. YouTube lang ako, ganito pala. Ayun. Pati yung mga creatives mo, ikaw talaga lahat na gumagawa. Ako rin. Yung Galing. hanggang natutunan ko yung OBS dun sa Rate My Bar. Ganito pala. Ayun. Ang dami ko natutunan nung pandemic. So talagang sa'yo, kumbaga,
Instead na nadagdagan ka mo ng pandemic. Eto, sorry ang pangit nito sasabihin ko kasi maraming kababayan natin ang talagang nahirapan tsaka nagdusa Totoo ng yan. pandemic dahil I agree with kawalan that. ng pera, kawalan ng makakain, umaasa lang sa ayuda. Totoo. Pero isa ako sa mapapalad at alam ng mga influencers at vloggers to, hindi sila pwede magsinungaling dito Totoo yun. na nung pandemic, imbis na mahirapan tayo, isa tayo sa ang daming pera nung mga panahon na yun. Totoo yun. Diba? Parang kami, sa e-commerce, kumbaga, bago kasi mag-pandemic, kumbaga, yung online, kadiri pa yung tawag sa amin nun eh. Pag nagbebenta ka ng ganito, di ba? Parang ano ba yan? Seller lang. Pero after pandemic, yung mga tao nun, kumbaga, gusto nang maging online seller din bigla. Bro, may kwento ako dyan na nakakatawa. Nung nagpupush ako ng mga damit, Yan, di ba? may nag-comment doon. Tamang negosyo Ganon, ginaganon ako. Tamang negosyo Parang, di ba rapper ka? Ba, minamak ako. Rapper ka pa ba? O ano na lang, bentador, ganyan. Oo. Tinawanan ko lang. Bro, same exact person na nung nag-pandemic, inaalok ako ng Shanghai. So siya nagbebenta ng Shanghai. Nakikita mo? Bentador ka na rin ng Shanghai. Yun ang point ko. Di ba? Yes, oo. Hindi siya masama kasi Totoo lahat naman, tayo totoo kailangan naman. natin ng means para kumita. Pero ang point ko, nung nagpitpitan na ng mga dapat pipitpitin, o tas bibentahan mo ako ng Shanghai ngayon. Bumili naman ako daw. Totoo sa Shanghai bigla. Diba? Literal yun. Kumbaga parang, yun yung matutunan mo na hindi mo dapat minamak yung mga, Tama. Kumbaga hindi ka pwedeng magbitaw ng salita lalo na pag maayos naman yung ginagawang trabaho niya or diskarte niyan. Diba? At walang natatapakan na tao. Oh, diba? Kasi hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin. Di parang sampal sa mukha niya na bigla siya nagbenta ng Shanghai sa akin nung pandemic. Totoo talaga ko sa Shanghai. Pero parang ganun eh. Katulad sa amin, di ba? Totoo. As online seller, nagulat ako. Lahat biglang gusto na maging online seller. Oo. Paano magbenta sa online? Paano magbenta sa Facebook? Paano magbenta? Parang dati, hindi ganun yung tingin eh, di ba? So, ang boiling point nun, isa lang ibig sabihin nun, yung gagawin kang humble ng, Tama. Totoo yun. ng experience eh. Di ba? Talagang umiikot yung mundo eh. Totoo. Yun nga, isa pang experience ko dyan sa bangko nun. Yung nalaman na online seller ako, nag-start kami nun. Online seller lang po kayo pala, ganyan-ganyan. Parang minamak yung... Yeah. Oo, tapos yung after ng pandemic na punta ulit ako ng bangko, ay, online seller po kayo. Paano po ba yan? Parang nabaliktad bigla. Talagang, minsan di mo rin masasabi. No? Totoo. Na pwede palang mangyaring baliktarin yung mundo bigla. Na dati ikaw yung nandito, biglang magiging ganun. Kaya hindi ka pwedeng tama yun. Tsaka alam nila, alam nating lahat yan na yung mga vloggers nun, good morning, nagtututbrush ako this morning. Ito yung iniinom Lahat? kong kape. Totoo. Yun yung isa sa mga rason kung bakit pandemic alam nating hindi tayo nahirapan. Totoo yun. Diba? Totoo yun. Kumbaga, ang daming mga kaibigan ko rin ng mga vloggers noon, Kuya Tiny, talagang, yung nag-start sila noon, talagang hanggang ngayon, diretso sa bug pa rin talaga sila. Kilala. Pero kung ngayon ako mag-i-start sa vlogging, hindi kasi sobrang yung attention ng mga tao ngayon, iba-iba na. Nakakalabas na yan. Ang dami ng options eh. Ang dami ng pwedeng umaliw sa kanila. Hindi lang sila nasa bahay na ngayon, nakakalabas na. Kaya yung mga nagsimula rin noon, gumawa rin ng action doon sa pagiging vlogger, yan, pag Great Love Music, talagang may pinuntahan. Ngayon, umaani pa rin tuloy-tuloy. Pero kung ngayon, pwede pa rin naman. Pero, Oo naman. kumbaga, hindi lang ganun kadali katulad noon. Katulad yan na sabi natin kanina, may mga talagang tinamaan ng pandemic. Oo. Pero, ako mismo, di ba? nadali ako ng COVID. Yun. Eh. Oo. Malala ang COVID. Sa mga nakakakilala sa akin, siguro napanood nyo yung in-upload ko. Dinocument ko yun, vina-vlog ko yun. Talaga? Yung... Habang naghihingalo ko huminga. Ang nangyari kasi noon, nag-start ako mag-gym. Oo. So sabi ko, wala lang to. Kumbaga, napagod lang ako nito. Oo. Tapos, out of nowhere, nag-try ako Ano to? Medyo maluwag na ng konti to. Medyo paluwag na to. So yun yung mga panahon na sinasabi ko na rin na pitik-pitik, pwede ka lumabas. Oo. Sinasabi na namin, wala yung COVID na yung mga panahon na yun. So nangyari, nagpa-swab ako. Nagpa-swab ako, nag-positive. Oo. Sabi ko, yun lang. Patay. Sabi ko, sige magka-quarantine na lang sa studio. Second day ko na nasa studio, hindi na ako makahinga. Pinadalan ako ng oxygen tank ng airpot ko. Maliit lang. Masarap. I mean, maginhawa. Para nakakahinga ka ulit. Hindi naman pwedeng nakalagay lang sa akin kasi mauubos din siya agad. Oo. So ayun, tumawag na ako hirap na ako makahinga. Hanggang dito na lang yung hangin eh.
Talagang hinahabol mo na yun. Oo. Ang tawag dito, tumatawag ako ng ambulansya sa Marikina. Private, sa local government. Wala, tablado. Kasi nga may protocol daw. May protocol. Which is, siyempre, naintindihan naman natin. May mga ganun Mga naman panahon talaga. So, nangyari, may isang, dati akong kaibigan na tinulungan ako. Pinuntahan ako, sinundo ako, dinala ako sa ospital na may kakilala siyang doktor. Kahit alam na namin na positive kami parehas, Oo. dinidinay namin sa ospital. Biruin mo, dinala kami sa Quezon City General Hospital. Public yun, di ba? Mula Marikina, biyahe kami pa ganun. Nahirapan na ako huminga. Talagang, Naghahabol na talaga. oo. Ngayon, pagdating namin ng ospital, casual na casual. Sabi sa akin nung doktor na sa ER, yung residente na ng doktor, ay, tutubuhan ka, ha? Tubo agad. Pag sinabi pa namang tubo, parang katapusan ko na. Oo, Diba, kahit ka mag-anak natin. ang Eh. daming nating kakilala na natubuhan na nawala eh. Di ba? Parang, Parang wala lang yung pagkasabi niya. Parang normal lang. Parang, uupo ka doon. Parang gano'n. Pero ikaw mapapaisip ka, tutubuhan na ako. Sabi ko, payag ka ba? Sabi ko, kung kailangan po, kung yun ang bubuhay sa akin. Pero tumawag muna ako sa asawa. Tapos, sinabi niya sa biyanan ko, sa in-laws. Tapos sabi niya, wag ka pumayag. Pag natubuhan yan, wala na yan. Sabi niya, that time, pahirapan yung ospital. Oo. Sabi niya, si tita gumamit na lang ng Connex para makakuha kami ng ospital sa private. So nilipat ka. So kung tutubuhan, sige, sabihin natin kung tutubuhan ka man na din lang talaga, doon sa maayos na Kumbaga, alam natin sigurado ka gagawin na. maayos. Oo. Kasi alam mo naman, sorry sa mga public, minsan bara-bara dyan eh. Lalo marami syempre pasyente. Oo. So, dinala ako sa Fedel Mundo sa Banawe. So, mula QCGH. Bilahe ka. Tas traffic pa. Sobra. Hindi na ako makahinga. Pagtingin ko sa cellphone ko, nangingitim na yung ganito ko. Tapos yung kuko ko, itim na rin. Sabi ko, totoo pala yun. Papasundot yung pagka malapit na dun yung way mo, parang nagpa-flashback sa'yo yung mga bagay-bagay. Totoo. Parang mga Kinikilabutan ako. Kinikilabutan din. Parang yung mga alaala na. Alam mo yung sa mga pelikula na nagpa-flashback? Oo. Lalo sa sitwasyon na yan, sabi ko nga, para ka na sa teleserye. Yung sa TV mo lang napapanood, tapos ikaw na bigla yung nakaka-experience ng lahat ng yan. Nandun na ako. Sabi ko, hirap na ako umingay. Binaba ko yung bintana. Ang hinihigop ko sa labas, pollution na. Para lang may pumasok. Alam mo, puro usok sa Para kalsada. makahinga ka na lang talaga. Wala. Hirap, nandito talaga. Tapos flashback sa akin, literal, nakikita ko yung picture ng anak ko sa... Ganun kalala na. Ganoon. Sabi ko, totoo pala to. Nagaganon. Tapos ang dami mong realization, bumapasok na, yung bata ako, ganyan. Bigla ako na, gigilabutan Parang ako. may part ng hallucination na rin. Parang may siguro, ganun, parang may ganun. Sabi ko, pero nilabanan ko. Sabi ko, hindi pwede to. Ang pangit na kamatayan nito, hindi maangas. Sabi ko, nagbiro ako sa sarili ko, ang pangit na kamatayan nito, hindi to maangas. So laban pa rin. Oo. Langap ng hangin sa labas. Hanggang nakarating kami sa ospital. 4 hours ako sa emergency room bago ako nagkaroon ng room. So, nandun ako sa emergency room. Tapos, chinek yung oxygen ko. Kasi sa Bagsak na yung yung oxygen. public hospital, parang pag-check sa akin, 70-something na lang medyo yung... ano na yun. Oo. Pero pagdating sa ospital, inano ako, sabi nung nurse, hindi kailangan tubuhan to. High flow. Oh. High flow ng oxygen. Tapos nung nilagyan ako ng high flow, talaga yung malakas na tumutulak siya. Nararamdaman ko pumapasok. Tapos yung oximeter ko, tumataas. Tumaas na. Hindi to kailangan tubuhan. Alam mo yung para akong naiiyak ako, sabi ko. Bumalik siguro yung flashback mo pag ano. Sabi ko, akala ko kasi mamamatay na ako talaga. Akala ko talaga. May ganong point na. Oo. Pero ito, umububo ka rin doon. Ay, malala. Malala talaga. Oo. Mamaya, papakita ko sa yung mga videos nun. Pwede, Kasi nga, pakita rin natin dito. Kasi nga gusto ko siya i-document eh. Oo. Ang Nai-upload mo to, yung video na to? Oo, nasa YouTube yan. Panoorin ko nga rin yan. Ang point ko dito, kung hindi ako nakasurvive, hindi ko ma-upload yun. Oo. Na-upload. Nabuhay. Na-upload. Pero grabe, at least, hindi talaga umabot sa ganung point. Dinala na ako sa sa parang
isolated na room. Mhm. Siyempre, bawal ka may kasama. Mhm. Sobrang tagal ko doon. 2 linggo ako doon. Oo. 2 linggo akong mag-isa lang. Grabe. Yun talaga yung COVID eh, di ba? Bawal Oo. talaga may kasama. Wala. Mas talo ka pa mga anxiety nun. Tapos, hindi pa nakatulong yung sinabi sa akin nung nagtutulak sa kama ko. Sabi, sir, buti may ano na tayo. May pwesto ka na. Kakamatay lang kasi nung umalis dyan eh. Sa dami nang ikikwento. Bro, paano ka makakatulog sa gabi na alam mo may kakamatay lang doon sa kama mo? Parang ang mangyayari doon, ako na ba? Di ba? Ang hirap ng ganung sitwasyon talaga. Ang katabi ko doon, remote lang ng TV. Oo. Ginawa ko. May TV ba? Oo, At least may TV pa. Buti. Pinatay ko yung TV, initcha ko sa malayo yung remote. Kasi, lahat ng nakikita ko, puro news. Namatay. Mas lalo pang Ang daming lumalala. namatay. Parang yung anxiety ko, Mas lumalala pa. Oo, sobra. Kumbaga hindi nakakatulong yung hindi ka ina-entertain. Hindi. Tinatakot ka pa ng mga panahon na yon. Grabe. Grabe experience yun. Ilang Kasi linggo ka umabot nun sa ospital? 2 linggo. 2 linggo rin. Oo, kasi kada balik ng doktor Pero sa akin. sigurado ang bagal ng oras nun. Ay, Diyos ko. Kada balik ng doktor sa akin, ang pangit pa ng pneumonia mo, sabog-sabog. Alam mo yung lungs ko daw, sobrang... Puti ganun. pa siguro. Parang Mhm. ano. Ganun. Tapos, ang mahal ng mga gamot nun, mga Remdesivir. Yung mga may gamot isa pa na nakalimutan ko, pero may gamot nun na parang isang vial, 2 ang kailangan ko, tapos may isa pa. Bali, 3 sila per day. Yung isang set ng yun, parang kulang-kulang 60,000 ang Grabe. isa per Mahal, day. no? Oo. Sobrang mahal Ang talaga. bill ko sa hospital, mga 850. Labas pa yung gamot doon. Grabe. Uubusin ka talaga nun. Doon ko naisip na sabi ko, paano yung mga walang pera? Mhm. Parang hinatulan na hanggang dyan ka na lang. Mhm. Kasi, paano? 'Di ba? Yung typical nga lang na pamilya sa, let's say, sa mga squatters area, let's say, masaya, ano na sila, kumbaga, blessing na sa kanila yung magkaroon sila ng pangkain sa loob Yes, ng isang araw. Minsan, 2 beses Totoo nga na yun. sila. Paano kung dinapuan ka pa Pag ng sila COVID? tinamaan ng ganun. Wala na. Mga panahon Kumbaga na. parang, doon na natapos yung storya ng buhay nila. Kumbaga wala nang hindi ka na makabili kahit gamot siguro. Sinuntok ako nung realization na yun, na sabi ko, ang dami kong nireklamo sa buhay ko, ang dami kong Ang pinanghihinayangan. daming realization. Oo, tapos sabi ko, yung maka-come up lang ako ng pambayad ko ng gamot, blessed pa rin talaga ako Mhm. na may mga kaibigan akong nagpaabot ng tulong, may mga kaibigan akong nagbigay ng pera, pagkain, pinapadala na ako sa ospital. Kumbaga parang blessed pa pala ako na ang dami palang bagay na meron ako na wala rin yung iba. Mhm. Tapos nagrereklamo Tama, pa ako tama. minsan. Minsan Alam mo kasi yun? nagiging reklamador na tayo. Totoo. Wala kasing kakontentuhan ng tao. Yung mga simpleng bagay na yung iba, yun nga, wala sila pero tayo meron. Diba? Nirereklamo natin minsan. Minsan, ang init-init ng ulo ko na wala naman. Bawa, yung sasakyan ko, nagasgas. Galit na galit ako. Parang, hassle naman na nagasgas. Tapos bigla ako naisip, Buti may nga sasakyan. ka eh. Tama. Di ba? Totoo. Minsan, yung sapatos mo, kagaya nung may sapatos ka, hindi mo masyadong trip yung outfit mo ngayon. Men, buti nga may sapatos kang suot. Yung iba talaga wala. Oo. Okay, naghihintay ng paglulumaan ng iba. Exactly. Yes. Maraming bukod sa mga bagay na natutunan nung pandemic, marami kang na-realize nung pandemic na I'm talking in general. Yes, oo. Maraming tao Iba't ibang natuto. talaga. Mm-mm. Iba't ibang walk of life. Yung sinubukan. Totoo. Saka that time mo lang mahirap o mayaman yung mga Wala. panahon na yun. May kilala Diba? ako, artista eh. Mhm. Namatay na lang sa wheelchair sa emergency room kasi walang kwarto. Multi-millionaire yun ah. Mhm. Ang Walang daming nagawa. business na yun. Diba? Hindi pa rin talaga. Wala. Nasubukan pa rin ng mga panahon na yun. Pagka kinalawit ka nung kakalawit sa'yo, wala. Oo. Pag kinalabit ka na Walang oy, silbi yung pera mo. tama yun. At talagang doon mo rin mapapakita, 'di ba? Na oo nga, hindi hiram lang din talaga yung buhay. Anytime pwedeng kunin sa'yo talaga. At alam mo nung Papa Sundot, isa sa mga bagay na hanggang ngayon nabitbit ko mula nung pandemic, bukod sa anxiety, kasi pumipitik pa rin sa akin minsan yun eh.
Meron akong bagay na I'm just living for the moment na lang. Hindi na ako kagaya dati na parang may plan ako ahead like, after 2 months, punta tayo sa ganito. Hindi ko na, okay. Baga may pinlano pero okay. Kasi sabi ko, anytime bukas pwede ako mamatay. So Kailangan live your life. Hanggang Kumbaga, kaya. Gawin mo na ng gawin. Halimbawa, ngayong araw na to, nagising ka, enjoy ko to ngayong araw Tama, na to. tama. Lahat gagawin Ang sarap ko. sa feeling nun, no? Hindi ko na patatagalin. Wala kang pagsisisihan talaga. Next month punta tayo let's say, next month punta tayo ng Boracay. Hindi na siya nakaka-excite for me. Kumbaga, okay, gawin natin yan. Pero, para sa akin, naging siya sa akin. Halimbawa, yung magbubook ka ng flight ahead, like, pupunta ka Singapore. In 3 months, nakabook ako for Singapore. Parang hindi na siya exciting for me. Kasi, anong gagawin mo? Pag bukas, nabunggo ka ng bus. Di ba? Kumbaga, dapat, na-realize ko na dapat excited ka sa kung ano yung meron ka ngayong araw na to. Oo. Kumbaga, every day, na-excite kumbaga, be grateful kung ano yung meron sa araw na to paggising mo. Lalo na I-enjoy syempre mo. paggising mo na nakakagising ka pa rin. Exactly. Di ba? Kasi di mo alam eh. May mga kaidaran ka na hindi na gumising, sabay-sabay Tama. kayo natulog, di na nagising eh. Totoo yun. Di ba? May mga tao nga nakakasama tayo minsan. Biglang kinabukasan, magugulat ka. Wala na. Wala na. Di ba? Kausap mo lang kagabi. Hindi mo masabi kung kailan talaga yung Exactly. panahon. And tama yun. Tsaka na-realize ko rin na family talaga is everything. Family is everything. Kasi Sabi nga nila kahit anong mangyari dun at babalik ka din eh. minsan may mga sa buhay natin may mga bagay na hindi kayo pinagkakasunduan ng pamilya. Pero at the end of the day, pamilya at pamilya pa rin yung babagsakan mo. Totoo. Walang perpektong pamilya, totoo naman yan. Wala. Diba? Although may kanya-kanyang challenges sa pamilya, pero diba? Walang perpekto eh. Pero at the end of the day, sa kanila ka babalik, sa kanila ka makikipag-usap, sa kanila. Sabi ko nga, minsan syempre yung airpot ko kasi wala na yung mami ko. Namatay siya 2009. So sa airpot na lang meron ako. Sabi ko nga minsan may mga hindi kami pinagkakasunduan ng airpot ko. Pero at the end of the day, when all falls down, pag kumatok ako sa bahay niyan, hindi ako mawawala ng titirahan. Kung ano mang meron dyan, doon ako. Tama. Di ba? Ang sarap ng ganun talaga. Alam kong may uuwian pa rin ako. Tatanggapin pa rin ako yung mga yan. Diba? Yung mga ganun bagay na para Kasi sa akin. minsan, yun talaga eh, may mga taong nagbibigay, yung ano talaga, yung sama ng loob minsan, nakikimkim eh. Pero pag pinag-connect mo yung pinag-uusapan natin ngayon na, hindi mo nga alam kung nandiyan ka pa bukas or yung pamilya mo nandiyan pa rin, di ba? Kinabukasan. So hindi siya pwedeng maging lifetime masama yung loob mo. Totoo. Di ba? Sa kanila or kung kanino man. Totoo. Saka masarap gumalaw. Masarap mag-isip, masarap magtrabaho, masarap mabuhay yung sama ng loob. Although yun nga, hindi naman tayo perfecto, tao pa rin tayo. Mismo. Nakakaramdam pa rin tayo ng sama ng loob, ng saya, ng lungkot, di ba? Pero the fact na alam natin yan, naintindihan natin yan, ang napakasarap. Totoo. Mas ano nga kumbaga parang may mga achievement ka sa buhay, di ba? Ang sarap din na yung pamilya mo kasama dun sa achievement. Yes. Nakuha mo yun ng kasama mo sila. Iba yun. Parang, iba yun. Iba yun, totoo yun. Kasi ang 'di ba may mga issues ngayon about family, especially nung nag si Carlos Yulo tsaka sa parents niya. Ayoko magbigay ng opinion doon. Yes, Kumbaga wala naman akong doon sa mismong pamilya nila. Hindi naman natin alam both side yung storya ng dalawang yun. Pero kung ako yung nandun sa sitwasyon na yun, ang dami ko ng pera. I-squash ko lahat ng kung anong merong issue. Pag-uusapan natin lahat. As family na lang. Ano ba nangyari sa atin? Ba't kailangan nating ilabas lahat ng mga bagay publicly? Sa ano pa talaga? Sa mainstream pa talaga. Diba? May pagkukulang yung magulang mo. May pagkukulang ka. Hindi kayo perfecto. Pag-usapan nyo na lang. Diba? Tama. Kasi may mga pro na tao kay Carlos. Meron din sa pamilya. Sa pamilya. Kumbaga, meron mga ibang nagsasabi na, magulang mo pa rin yan, dapat ganyan. Meron naman mga nagsasabi na, hindi ka obligasyon ng anak mo. Obligasyon mo sila nung pinanganak mo sila, pero hindi ka nila obligasyon. Ganon. May mga taong ganon yung... Hati talaga Oo. Hati eh. Pero ang point ko, ba't
kung ganun man, tignan nyo na lang yung isa't isa na parang may pinagsamahan pa rin kayo. Tama. Oo. Saka magulang mo pa rin yun. Iyon nga Diba? Magulang mo pa rin Mm. yun eh. Hindi mo pwedeng ikailayong kahit anong nagawa eh. And I think, hindi naman yan masisettle publicly talaga. Hindi. Diba? Masisettle yan privately. Mm. Na kayo mismo yun. Pero hindi naman natin kasi masisisi rin. Mhm. Kasi public figure na to si Totoo, Carlos. oo. Oo. Kaya talagang pinag-uusapan na rin on mainstream. No? Kaya ayoko mag-Olympics eh. Kasi mag-away-away kami. Bumawil yung malaman, no? Meron kang 20 million tayo ni Montana. Diba? Tumbling-tumbling ka lang ng gano'n, no? 20 million Galing, na, ang no? galing. Pero Sana ba? maayos nila yun. Sana maayos nila Totoo yun. yun, totoo. Kasi ibang Ngayon usapan. nga, pamilya pa rin. Pamilya Oo. talaga eh. Pero yung usapan na yan talaga, ano yung mga kababayan natin eh. Diba? Hati, Kumbaga, hati. porket yumaman na si Carlos Yulo, saka ka naman, ano ba yun? Mm. May mga ganun. Meron naman nagsasabi rin na, Carlos Yulo, lumaki na yung ulo mo. Dapat yung pamilya mo pa rin binabalikan talaga. Pero syempre, hindi naman natin maaalis na wala naman perpektong magulang eh. Di ba? Totoo yun, totoo yun. Oo. May ugali rin siguro si nanay niya Mhm. na hindi natin alam. Tama. Mhm. At- Yung kwentong side talaga rin Oo. nila. Na bakit umabot sa ganun Pero point. hati ka pa rin in a way na hindi ka naman magiging ganyan ngayon kung hindi ka rin namin inalagaan. Mhm, mhm. Di ba? Mhm. Kasi ang daming... Saludo pa rin ako sa mga... Pwede ba ito i-forward? Yes, yes. Saludo pa rin ako sa mga sa mga magulang na hindi pinabayaan yung mga anak nila. Tama. Mhm. Kasi maraming tao na, alam mo yun, hindi talaga naging magulang sa mga anak nila. Hindi talaga totally tumayo. Oo. May mga ganun eh. May mga kilala ko, parang pinaampon yung anak nila or binigay sa kapamilya nila. Mhm, mhm. Tapos, bahala ka na dyan. Mga ganong storya. Believe pa rin ako sa... hindi ko sinasabing... Hindi ko ginajudge yung mga iba ha. Mhm, mhm. Pero ang sinasabi ko, nakakabilib pa rin yung mga magulang na Talagang kahit tumayo. ang hirap. Ang hirap eh. Ang hirap maging magulang. Unang-una gastos. Mhm. Di ba? Yung hindi pa rin talaga nila binitawan Tama. na, sige, igagapang ko pa rin. Kasi tatay ko ganun eh. Alam mo Talagang- yung tatay ko ganun na talagang... Kahit hirap. Oo, kasi broken family kami bro. Mhm. Iba't iba yung kapatid ko sa iba't ibang nanay. Okay. Pero okay kami. Kumbaga mga Both bata pa lang families, kami. kahit pa paano. Alam namin yung sitwasyon. So, ayun, nabilib lang ako sa mga ganun na syempre nararamdaman ko rin yung times na nahihirapan yung tatay ko eh. Mhm, mhm. Kasi ilan kami eh. 'Di ba? Tapos nakikita ko na ginagapang talaga ni Airpat eh. Mhm. Kaya saludo pa rin sa mga magulang na talagang kahit nahihirapan eh, Talagang ginagapang pa rin yung palag pa rin, pamilya. palag pa rin. Oo. Hindi pa rin kumbaga, pinabayaan. Oo. Kasi may mga ganun, bahala na kayo sa buhay nyo. Oo. Magbababae na lang ako dyan. Oo. Paparami na lang ang babae ko. Pero hindi. May mga ganun talaga tumatayo na Oo, nakakabilib pa rin. totoo yun. Nakakabilib. Igagapang kayo kahit anong mangyari. Mm-mm. Diba? Ibibigay sa inyo kung ano yung dapat. Kumbaga, ngayon, tinapa lang ulam natin. Halimbawa, ganun. Pero 'di ba, yung effort mo para maglagay pa rin ng tinapa diyan na pwede mo namang i-fried chicken na mag-isa ka na lang niyan. Tama. Bibili ka pa ng tinapa para lahat makakain. Ang galing. Yung ganung bagay ba? Tama yun. Tama yun. Kasi hodang di ko na kaya, sa public na lang kita pag-aaralin. Pero still, pinag-aaral Tama. mo ako. Tama. 'Di ba? Oo. Yun yung mga bagay na... Yung iba kasi, huminto ka na lang talaga sa pag-aaral. Di ba? Yung mga ganun eh. Magtrabaho ka na lang dyan, tulungan mo na lang ako dito. Oo. O kaya, hindi man, bigla nilang iiwanan, sasama sa iba. Ngayon. 'Di ba? Kumbaga, bahala na kayo sa buhay nyo dumiskarte. Paano kayo mabubuhay, paano kayo mag-aaral. Nakakabilib lang. Bilib. Kaya may yung mga parents talaga na ganyan. Saludo po kami sa inyo talaga. Totoo. Ay, Nakakatawa. Hindi matutumbasan yan. Kahit gaano kahirap yung buhay, sabi nga nila basta magkakasama ang pamilya. Iba pa rin yun talaga. Kumbaga, kahit igapang ka, iba pa rin yung feeling na alam mong may sumusuporta sa'yo. Tsaka iba yung tikas ng sa akin eh. Yung ginagawa yung obligasyon tsaka responsibilidad. Kumbaga, nangyari to. Okay, nagkaanak tayo. Papanindigan ko yan. Parang ganun. Tama. Ganun. Kumbaga, tatayo ako dyan. Hindi ko tatakasan yun o bigla na lang ako mawawala.
Nakita ko sa tatay ko yun eh. Kaya saludo din ako sa airpot. Kahit syempre, minsan may mga Totoo bagay na naman. hindi kami pinagkakaintindihan. Pero yung fact lang na nanindigan yung tatay ko Mhm. na ganito, na ganyan. Pero yan, nasasabi mo yan sa kanya. Hindi, syempre. So, dito, mapanood niya ngayon. Hindi, ayos lang. Pero kasi syempre, ang awkward naman nun. Totoo kung naman, pag- totoo. Daddy, na-appreciate kita. Dad, alam ko Tas ang angas-angas di ba? mo, ano? Ang hirap sabihin nun eh. Pero ang point ko, marami tayong appreciation Tama, na hindi tama. naman natin kailangan na sabihin sa kanila direct. Kumbaga, nararamdaman na lang Diba? nila, Oo, nakikita oo, nila. yung mga ganun. Mga Kumbaga, sinasabing, anytime na kailangan ka rin nila, nandiyan ka. ang cliche nung sasabihin na, pakita mo, sabihin mo, hanggat nandyan. Pero hindi siya mo ganun kayang kadali. gawin ng Hindi ganun. siya ganun Totoo kadali yun. sabihin. Kasi di ba minsan, totoo. Ikaw bro, kailan ka huli nag-I love you sa tatay mo? Actually, di ko rin maalala. Exactly. Di ba? Diba? Kumbaga minsan kasi ang daling sabihin na, yun nga, yung sabi mo na, sabihin mo, ganyan, nandyan sila. Pero, alam mo yun, may ibang effort siguro tayo na pwedeng gawin na. Mas madali sa Ano ba nanay yun eh. Oo. Sasabihin mo, ma, I love you. Yan. Di ba? Papa mo. Parang, ang mali eh. Di ba? Hindi siya mali, pero tumatawa sila. Oh. Di ba? Medyo Siguro, may awkward diba? eh. May mga showy na tao. awkwardness, oo. May mga showy na tao na kayang sabihin niya yun. Siguro O ganun siguro talaga sila dahil kaban. lalaki tayo. Oo, yun. Kasi ibang storya pag Pag babae yung anak. Na talagang kaya nilang. Kasi tayo, kaya natin sabihin sa nanay natin yun. Mm. Pero yung mga anak na babae, kaya madali para sa kanila sa tatay. Pero pag lalaki, Di ba? tapos Parang, hindi mo na maano. Sa ibang effort na eh. di na-appreciate kita. Parang, di ba? Ang cringy. Kumbaga, hindi talaga siya ano eh. Hindi siguro talaga nangyayari yan. Di ba? Di ba? Siguro may Ayun. ibang senaryo. May ibang senaryo. Doon mo lang masasabi yun. May mga moments O din minsan, talaga. nagagawa ko siya pag, halimbawa, birthday niya. Ayun, yun. Birthday, ganyan. Babate, ganyan. Love Oo. you. Ganon. Yung mga ganun bagay. Pero yung sasabihin mo, Di ba? kita lang kayo. No? Mahirap nga. No? Mahirap. Lalo lalaki, hindi naman tayo showy. Hindi tayo, alam mo yun. Siguro may mga iba eh, na showy talaga sila sa magulang nila. Pero hindi lahat eh, no? Anyway, maiba naman tayo. Ito. Ang layo na talaga na pag-uusapan namin. Pero nag-i-enjoy ako sa kwentuhan natin dito. Siyempre ito, ngayon, dami ng pinagdaanan after pandemic, no? Napakinggan ko yung podcast niyo ni Dobrak. Nakwento mo nga kung paano nyo ginawa yung Where You From. Yeah, Na kumbaga Where You parang From. matagal na pala yung verse mo doon. Tapos biglang yung hook noon, lumitaw lang na ganito, may nag-suggest lang, no? And ngayon, di natin namamalayan. Part 3 na. Oo nga eh. Maabot na ng part. Parang that time, part 2 pa lang, 2022, di ba? So, this year, ba labas o last year yung ano? Part, Ito lang, nung nakaraan di ba? lang. Ito lang, late lang. This year lang lumabas na nandun na sila Heb Abi talaga. And ang dami ng mga artists na. So ngayon, ang challenge naman sa Where You From, paano na ngayon yan? Siyempre, may mga nagtatanong na, kumbaga, ano na yung mga susunod? May mga susunod pa ba? And ilang parts ba abutin yan? To be honest, napapagod na ako sa kanya. Talaga? Umabot na sa point na gano'n? Nakakapagod siyang gawin. Mhm. Nakakapagod siyang gawin, lalo pag music video. Mhm. Kasi unang-una, Lalo iba-ibang lugar. pupunta kami sa iba't ibang lugar. Tapos, aside from that, expenses, yung pagod, yung lahat. Tapos, kumbaga, hindi rin ganun kadali kasi may mga inside talks pa sa mga artists. Siyempre, oo. Siyempre. Ganyan. Lalo, So, ang daming artist niyan. Iba-ibang ano rin. Pero as much as possible, gusto ko siyang ituloy-tuloy kasi sobrang dami pa rin gustong makasalang Oo. na parang natutuwa ako kasi I've created something na talagang kahit mawala na ako, mawala kami lahat. Legacy na yan eh. Part na ng history ng Filipino hip-hop. Totoo yun. Na dati masaya ako makapag-rap lang. Oo. Pero ngayon, na hindi ko namamalayan na yung naiambag ko sa hip-hop scene sa Pilipinas, something na talagang nagmarka at magmamarka. At talagang inaabangan. Oo. Every year, inaabangan Which na is ng mga minsan tao. mahirap na nga rin sa akin in a way na nakatag na siya sa akin na Mr. Where You From? Oo. Na parang gusto ko sabihin, huy, may mga iba pa akong kanta. Kanta, oo. Oo, parang ganun. Actually, ibang mga, ang gaganda rin po na ibang kanta ni Kuya Tiny. So, kailangan nyo i-stream din yan. No?
Mga ganun. Pero syempre, natutuwa ako kasi ako pa rin naman yun. Mhm, mhm. Diba? Pero kasi yun na yung naging mas matatak talaga eh. Oo. Diba? Lagi namang may ganun. May ganun talaga Oo. eh. Pero nakakatawa lang kasi aside from marami din siyang binuksan na pinto sa ibang artist eh. Mhm. Kagaya ng mga ibang nailagay ko doon, ang dami ring opportunity na kumatok sa kanila. Galing. Oo. So after nung Mhm, exposure mhm. doon, Ako rin, myself, marami rin akong natanggap na iba't ibang projects. Dahil doon, marami akong endorsements na nakuha. Marami akong, literally everything. Sponsorship and everything na dahil sa fame na nakuha ko doon sa somehow, syempre. pero inisip mo ba na aabot sa ganyan yan? Syempre hindi. Talaga? Hindi. Kumbaga parang nagulat ka rin sa impact bigla. Na ganun yung naging... Actually, wala pang humahamon na na ibang kantang ganyan yung ginagawa, di ba? As of now, para sa akin Aha. wala pa talaga. Tsaka inspired kasi siya ng Welcome to Atlanta na kanta sa US Yes, nila oo. Jermaine Dupri, yan nila Snoop Dogg, ganyan. Ni-represent nila yung different states kung saan sila nanggaling. New York, California, ganyan. Sabi ko, pag na-pull off to sa Pilipinas, Galing, no? maganda. Maraming siguro nag-try nun Hindi lang oo, hindi nila na-pull off. Hindi ganun yung pagkaka-pull up. So, ayun. Malaking bagay din ng part 1 nandun si Flo G. Oo, Talaga. oo. Oo. And G-Wood. Oo. No doubt. Totoo yan. Like, not gonna lie, na ang laking bagay na nandun si Flo G sa part 1. Kasi, mas nagkaroon ng interest yung mga taong pakinggan siya na nung napukaw na yung atensyon nila, naging inabangan na nila yung mga susunod Naging na part. parte na rin sila nung Yeah. kantang yun. Oo. Kasi ang sarap i-represent ng sarili mong lugar eh. Tama. 'Di ba? So, minsan nga inaawat ko na yung mga tao kasi may mga gumagawa ng sariling challenge nila. Oo. Yung Where You From challenge. Minsan message ko, sino nagpa-challenge sa'yo? Kami nga wala kaming challenge na ganyan. Kaya may sarili na silang challenge. Oo. Talagang inspired na sila doon na gumawa rin sila sa area Oo, nila. hindi mo naman sila masisita. Totoo Pero yan. sinasabihan ko rin kasi unang-una, may hit sila ng copyright. Mhm. Minsan pwedeng i-take down, may mga nasampulan na tinake down yung Totoo yan. Facebook page, pinaghirapan nila yon pero mati-take down lang ng Totoo ganun. yan. So, hindi sila Saka sa ganyan, kusa na yung kinaka-copyright ng mga di ba? Digital, ano na siya kumbaga Si- AI na yung tumitira kusa na nang ganun. hinahabol Oo. Kaya kahit di ka na mag-report doon, automatic. Pero Yari na sila. ano pa rin ako, flattered pa rin ako na na-inspire sila nung track para Galing eh. oo, may mga ibang kanta pa ako naririnig na pagkatas nung craze sa Where You From, may mga ibang kantang sumisikat na nire-represent yung mga iba't Talaga ibang may lugar mga ganun nila. na rin. Oo. Na sumisikat. Natuwa lang din ako kasi alam kong Inspired dun eh. hindi man nila sabihin Mhm. kasi syempre pride ng rapper Oo yun. naman. Di ba? Na, uy, na-inspire ako sa ano mo. Hindi nila sasabihin Totoo yun. yan, totoo. Pero yun. hindi man nila sabihin, ramdam ko tsaka alam ko na may impact yung Where You From sa kanila kung ba't nagre-represent sila. Tama. Una, bukod sa inspired nga talaga sila. Pangalawa, dahil gusto nila makasama sa Where You From pero hindi sila napasama. Napapasama. Gagawa na lang ako ng sarili ko, i-represent ko yung lugar ko. Which is walang masama doon, walang mali doon. Tama. So Kumbaga, parang, sila. Oo, Yung oo. kakayanan nila. oo. Ngayon, yung mga magsasabing, hindi kami na ng Where You Ah. From. O di okay lang. Pero sana, bakit hindi mo naisip gawin yan bago yung Where You Oo, From? tama. Diba? Ganun. Pero walang problema sa akin yun. Kasi, masarap nga nire-represent yung lugar mo. Totoo eh. yun. Totoo. Diba? Pride Oo. ng lugar Oo nyo. naman. Pride mo yun, di ba? Saka ngayon nga yung Where You From, parang nagiging award yan sa mga parang golden alam mo yun, parang gusto mong Yun nga yung mapasama sabi dyan. nila. Yun Yung nga yung exclusivity sabi nila. na pag napasama ako dyan, parang isa yan sa Iba. Parang award ganun. na parang ganun. Oo. Ganun yung ganun yung dating. Kumbaga, maraming pwede mag-represent Oo. ng barangay ko halimbawa. Yun. Pero pag sa akin, in-award yung Where You From para sa barangay ko na yun. Iba yun. Literal na iba yun. Sila nagsasabi sa akin nun. Pero parang hindi ko siya tinignan na ganun. Pero ngayon ko lang nare-realize na, oo nga no. Parang oo nga Kaya no. sigurado excited lahat eh. Parang, sino kaya susunod na magre-represent sa area na to? Kasi wala pa nagre-represent dito eh.
Depende kay Di ba? Cursebox yan. Kasi niroroleta ni Cursebox yan. Ano ruleta? Legit ba yan? Mong kinakalog ni Cursebox yan. Cursebox, shoutout sa'yo. Kalugin naman na Cursebox. maganda-ganda daw yan. So, ganun. Bawa, Oo. Pops, ito yung nakuha nating city. Mm. Bawa, Marikina. Oo. Sino pwede dyan? Tsaka ako kakausap ng artist ngayon. Ngayon, ito Kuya tayo din. Dami lang, syempre, ang dami rin umuusbong na mga babaeng artist minsan eh. Sabi ko, parang wala pang nag-where you from na babae minsan, ganyan. Or nangukulab, ganyan. Merong nagkaroon ng parang talks about that. No, Nung nasa isang big label kami, hindi ko napapangalanan yung label. Kami nila Cursebox. Na gusto nila magkaroon ng special edition para sa mga female rap artist natin. Oo. Which is okay lang naman talaga. Kasi ang Wala namang daming problema. babaeng rapper Oo. rin ngayon. Totoo yun. Pero hindi siya nag-materialize. Oh. Siguro, yun yung business side na yung part na yun kung ba't hindi siya nag-materialize. Pero may pinaplano kami ni Cursebox. We're planning to do it international. Oh. Pero nasa process pa ng pag-uusap. Pero ang lupit, aabangan lahat talaga yan. Pero ang gusto namin sana, Pilipino pa rin. Gusto ko kasi, actually binibili sa akin yung Where You From na, yung buong Where You From franchise. Hindi ako pumayag. Kasi may gusto sila na parang pasalangin pati mga foreign acts. Oh, so hindi na sabi siya ko. parang magiging Sabi ko Pero mali na eh. Kung sakaling gagawin nila yun, hindi na actually, okay lang. Kung pera-pera lang. Oo, di ba? tama yun. Pero tama. hindi, ang gusto ko kasi Pilipino lang talaga Tama, yun. tama, oo. Hindi gumawa sila ng sarili nila. Oo, tama. Di Di ba? ba? So gusto nila, may foreigner na rin. Oo, kumbaga, may magre-represent sa New York. Ah, Let's say, may okay. mga rapper doon. Pero ang point ko, kung gagawin man namin Ano yun, yun, New York pero Pinoy ba yan? Or, hindi, yun nga eh. Foreigner nga ang gusto Hindi nila. talaga. Hindi Which talaga is mapasok. ayoko. Ang gusto ko, Pilipino lang. Ngayon, Saka magugulat lahat. ang pinaplano namin ni Curse, kung ganun man, tatagos man tayong ganun, ang gusto ko, Pilipino pa Tama, rin. tama. Let's say, Italy. Let's say lang, Italy. May rapper na Pinoy dyan. Pasalangin ko yan sa Where You From. Hindi man siya Where You From official part, pero parang Where You From specific, parang special Yes, release na ganun. Easy meal. Let's say, halimbawa, may bigla akong pagrepresente ng Las Vegas, Easy Yes, Meal. oo. Taga Vegas yun. Pero still, Pilipino siya. tama. Ganun tama. ang gusto ko. May rapper dyan sa, let's say, Ibig sabihin, binibili pala yun. oo, Mga sa foreign. Japan, may rapper dyan na ganyan. Pero Pinoy pa rin. Basta Pinoy ka. Okay Basta lang. Pinoy Tama, ka. okay lang. Ganun ang gusto ko. So, ibig sabihin, possible mag-worldwide na pala itong Where You From. Sana, di ba? Grabe, Di dati naman masama. parang Pinas-Pinas lang ang Kasi pinag-uusapan. sobrang daming rapper sa ibang bansa Totoo na yun, doon totoo na yun. nakatira. Pero mga Pilipino, dami nagme-message sa akin eh. Totoo. Well, gawa ka naman, Colorado. Wow. Talaga. Oo, mga ganun. Ako magre-represent bro ng Pennsylvania. Ano? Oo, di ba? Nag-i-international yung Where You Oo, From. pero okay lang. Basta Totoo para sa naman. akin. Basta Pilipino. Pilipino. Ganun, Yun ganun lang. yun ang pinaka-the best talaga. And sigurado kasi, mag-iiba rin yung yung timpla Totoo. pag, bakit biglang nasa ibang na to? Gawa na lang ng bago doon sila na para sa kanila. Saka Pinoy pride talaga tong kanta na to. Oo, Pilipino ito. Hindi ko Diba? gusto nila ng ganyan. Hindi ko mukha sarili. Sarili. Nyo, di ba? Oo. Iba-iba eh. Iba pag, Sana natutuwa ako, di ba? Alam mo yung ginagawa ng mga foreign na vloggers. Nagre-review sila ng mga ganyan-ganyan. nakikita ko yun. Natutuwa ako kasi Nice lang pa talaga. kahit di nila naintindihan. Though alam ko naman ginagatasan lang nila tayo. Yung parang, wow, guwagan mo sila. Di ba? Hindi na tayo para magpaka-hypocrite. Ginagatasan lang nila tayo para sa views. Pero nakakatawa rin. Nakakatawa. Kumbaga, guwagawa sila ng gano'n. Oo. Parang Pero yun yung katotohanan din naman. nag-rap ng mabilis si Flo G. Wow! Wow! Oo, gagano. Ha? Dali pag minsan may mga cover sa Wish, di ba? Yeah. Talagang re-reviewin nila yun ng ganyan. Wow. Siguro naintindihan nila yun. Totoo. Siguro siya pandinig lang nila basta bumilis ng konti. Okay. Ako alam ko, eventually malalaos yan. Kasi lahat naman dumadaan sa ganun. Pero para sa akin kasi hanggat may rappers, hanggat may mga rap artists na gustong i-represent yung lugar nila, you'll never go wrong. Tama. Kasi hindi mo kailangan ng masyadong intricate na lyricism for representing your city eh. Tama. 'Di ba? Kumbaga
basic sa basic yan eh. Basic, Oo. Saka yung yung message ng kanta na ito kami dito, ano yun, parang ganito kami dito sa lugar na to. Ito kami. Yun yung makaka-relate talaga yung mga nasa area. Tapos magiging, alam mo yun, parang susuporta rin lahat yung mga nandun sa area na yun. Yan ang bata namin dyan. Yan yung representative namin Diba? dyan. Parang Parang ganun. ang lakas ng dating kasi parang ito, nirepresent ko yung ganitong yung city na to. Parang ang dating na sino nag-represent sa ng ganitong city sa where you from? Si ano? 'Di ba? Kumbaga, sa dami ng rappers diyan tas ikaw yung nag-represent doon sa where you from, iba yung dating. Iba talaga. Iba yung dating. Kumbaga, ano ka dun eh. Parang award-giving body yung dating ng word. Yun, Di ba? ganun. Parang ganun. Yun yung gusto ko sabihin Oo, kanina. diba? Parang, uy, grabe ako yung napagbigyan Di dito. ba? Parang awit award yung dating eh. Exclusivity talaga. Aha. Kaya Yun hindi yun ko eh. siya ginagawang challenge. Oh. Mawawala yung exclusivity eh. Tama yun. Totoo yun. Kasi pag ginawa mong ganun, kahit sino pwede na. bawayo. Wala na. Pare-parehas yan, taga sa Barte Road. Halimbawa lang, di ba? Gagawa ka na sa Barte. Ikaw nag-represent nun sa Barte. Tapos gumawa rin sila kasi may challenge. Wala nang sense Wala na. yung paggawad sa'yo nung, Tama. di ba? Iba yun eh. Pag sinabi ko niya rin, QC Though si hindi ko ganito. naman sinasabi na it's a big thing na baka i-quote nyo ako doon na parang F na F naman yung ano. Hindi Oo po naman. ganun. Kumbaga, Pero kasi yun yung pakiramdam. Kahit naman sigurado yung mga listener talaga na pan ng where you from talaga. Alam nila yan. Hindi makakaila ng mga taong nakikinig yan dyan at nag-aabang tuwing i-release yan. Na parang sino kaya yung susunod na line-up? Ano kayo sasabihin ng susunod na line-up? Yun ang inaabangan ng lahat talaga. Kahit yung mga hindi naman nasa hip-hop scene, talagang pag narinig na yun, uy, si ano yung nag-represent dito Hindi yun hindi yun nasa hip-hop, pero kumbaga nakaka-relate sila. Totoo. Na nag-represent itong Caloocan, si ganito. Kahit di ka mahilig sa rap eh. Pag narinig mo na nirepresent yung sa Barte Road. May nag-represent ng sa Barte. Iba yung dating ng nirepresent yung, di ba? Nakaka-proud, taga dito ako. Tama. Oo. Kumbaga, pride ng lahat. Hindi niya lang pride, yung pride ng lahat na taga sa Barte. Yun ang pinaka dyan. Ang lupit nun. Solid. Anyway, kuya, ayan, medyo mahaba pa tayo. Pero bago tayo matapos, ayun, saan naman papunta ngayon? Si Kuya Tiny talaga. Ayan. Ang isang Tiny Montana. Well, ang mga bukod sa mga businesses ko ngayon, may mga micro businesses din kasi ako. Ano nung mga negosyo ba yan? Actually, meron akong may barbershop. Yan. Tapos meron akong Galing. franchising business yung Anak ng Pata. Oh. So ano siya, parang take out siya na patahan. So kung crave ka sa pata, yan may pata kami. For franchising siya, abangan nyo na lang or pwede kayo mag-message. Sang lugar na yan pwede mabili ngayon? Kahit saan. Oh, Pero yun ang- ngayon, may main branch namin nasa Marikina. Marikina. Pero later on, kahit saan. Oo. Since ipapa-franchise na yan, So makikita nyo everywhere. pwede na ba mag-franchise yung iba ngayon? Siyempre, may Pwede mga na, nakikinig. pwede na. Message lang kayo sa akin. Pwede na kayong mag-franchise yan. Mag-set tayo ng meeting para mas maintindihan nyo how it works, how it goes. So, ayun. Ayun ang malupit, no? May negosyo pa rin, no? Negosyo Bukod pa rin. sa... Kasi Galing, hindi tayo galing. habang buhay nandito. Ang galing na naiisip niyo yung ganun. So, aside from that, meron din tayong Salute Clothing. Hanggang ngayon, pitik-pitik, naglalabas pa rin ako pag hindi busy. Tapos, yung Montana Cuts Barbershop. Ito sa Marikina rin to. Oo. Tinanggal na namin sa Marikina pero nandito na siya somewhere sa Fairview ilalagay. So, Montana. Cuts. Ay, susubukan namin. Yeah. Montana Cuts Barbershop, no? So, for franchise din yun, by the way. Ang galing, nagtayo ka ng barbershop. Bakit na-inspire ka magtayo ng barbershop? To be honest, nagtayo ako ng barbershop kasi gusto ko ng tambayan. Oo. Yung wala akong, hindi naman lagi matatambayan ka eh. Gusto kong, Galing, pagka gusto ko tumambay tapos wala kang mapuntahan, may shop akong tatambayan. Ang lupit. Hindi ko lang natuloy pero dapat gagawa ako ng podcast sa barbershop. Anong pangalan? Uy, maangas Oo, yun, Ang pangalan nun, Kwentong Barbero. Ang ganda nung concept na yun, Parang ganito. Pero nakaupo tayo sa barber chair. Gets mo? Ang ganda Oo, nun. Ang oo. ganda nun. So, pag nalipat na yon, so most likely matuloy ko na yon. Ang lupit. Yung mga ganong podcast, nagkaroon naman ako ng idea before. Podcast, gusto ko naman nakahiga. Alam mo yung parang pag nakahiga kayo, nagkikwentuhan kayo, magtatropa. ganun. Yeah. Gusto ko naman sana ng ganon. Kaya lang sabi ko nga, parang ang awkward pag babae yung kasama ko sa kama.
Awkward talaga. Nakahiga kami. So yun, naisip ko siya parang, di ba, kwentong barbero. Kasi Ang ganda. diba? Pero yun, napasok na pasok ha. Pwede pa rin ha. The same time, mapapromote yung, baka yung barbershop mo dumami rin. Kasi ang tinayo kong concept ng barbershop ko, meron akong mga craft beer, may coffee shop din siya. So magkasama yun dun sa ano. So tambayan Dahil talaga. siya. Yung mga umiinom lang ng craft beer, hindi naman nagpapagupit eh. Oh. Oh, di ba? So tambay lang talaga sila dun. Ganun. Ayos, ang galing ha. Ang galing ng concept ha. So, Kumbaga, yung gusto tumambay. Ngayon, Gusto magpagupit. baka Ganun. by next week, start na rin namin yung isang ipuput up kong micro lang naman. Mhm. Pero gagawa ko ng mga online na mga chowpan silog, yung mga ganun. Ang galing ha. Kasi minsan 'di ba pag isang rapper ka, doon ka na lang magpo-push through talaga. Minsan yung negosyo may iisip mo lang yan pag nauubos na yung pera mo or something. Pero ikaw, ngayon, diba? Tuloy-tuloy Kasi pa rin. parang, I'm using my money to make more money. Parang ganun. Galing. Kasi hindi naman habang buhay nandiyan yan eh. So kumbaga nilatag money machine. Ilagay mo sa bangko yan. Hindi natutubo Tubo yan. yan, kapraso lang yan. Tama. Ang galing ng mindset Diba? na yun. Negosyo ko na lang, di ba? Tama. Kumbaga, at least, pagka isipin mo, medyo struggle. Kasi syempre, Totoo yan. minsan lamang ang labas eh. Mhm. Pero isipin mo, pag lahat yan nag-roll out na, Tama. eh di ang daming, May mga passive income ka na from different businesses. The same time, nagagawa mo pa rin yung gusto mo. Yes. Di ba? Nagagawa mo pa rin anytime kung ano yung trip mo. Kasi ang lahat naman ng to, basically ginagawa ko para sa mga maiiwanan ko na eh. Tama. Di ba? Kasi okay na ako eh. Di ba? Baga, na-enjoy ko na rin lahat eh. Kumbaga, pero I mean, not anytime soon. Di ba? Oo naman. Di ba? Pero Oo naman ang po. point ko, sa ganitong edad, ang gusto mo na lang kasing gawin, yung para sa may iiwan mo. Yes, oo. Diba? Kumbaga, yun na yung para sa kanila eh. I'm putting up a business, so yung negosyong gagawin ko, para to sa mga anak ko. Tama. Di ba? Para, Lalo lumalaki ang mga anak din. May mga pangangailangan, di ba? At saka bro, tumatanda ilang tayo. taon na ako eh? 23 na ako eh. Ako nga pala, lagi ka pala 23 rin, no? Parehas tayo. Di ba? 23 years old na ako eh. Oo. Di ba? Ang point ko, hindi naman hanggang 40, 45 magra-rap ako eh. Tama. Diba? Yun, exactly. Di ba? Kaya hanggang 23 galing. years old ako, tirahin ko yan. Gagawa. Di ba? Pag negosyo na Exactly, negosyo. oo. Saka habang may pera, habang kaya. Hindi pwedeng kung wala na. Wala na. Although sabi ko nga, sa pagdinegosyo, wala naman sa edad. Alam mo bro, bakit ako Diba? nagnenegosyo? Kasi pag tanda ko, wala naman akong pensyon eh. Hindi na ako nagtuloy-tuloy Tama. ng trabaho eh. Di ba? Yung health card ko nga na dating sa trabaho, wala na ako noon. So yung mga HMO. Yung HMO ko, nag-a-avail ako ng personal ko na binabayaran ko yearly. Mhm. Di ba? So, Pero tama yun, di ba? Anytime na. wala naman akong SSS na hinuhulugan kagaya ng sa typical na day job. Tama. So, magbe-business ako para, 'di ba? When all falls down, may pera ako, Galing. 'di ba? Hindi man ako maging mayaman, pero yung pamilya ko maging komportable ng pamumuhay. Napag-aaral ko sa maayos na paaralan yung mga anak ko, nabibigay ko yung mga gusto nila. Kumbaga, komportable living lang, okay na ako nun. Saka another legacy yan. Lalo na yung gagawin yung franchisee. Anak ng pata. Anak ng pata. Another legacy yan. Lalo pag nag-work yan. Isang mga nakakapanood dito sa nakakapakinig ngayon. No? Subukan nyo na sumama. Kasi may mga kaibigan kaming ganyan, nag-open ng franchising, biglang sumasabog. No? Napakaswerte nyo kung narinig nyo to. Di ba? At least kung may pang franchise kayo. Kung may balak din kayong mag-put up ng business or mag-franchise ng kung ano-ano, testingin nyo to kasi unang-una, pasabog kami. So, ang isa sa partner ko dito, si Carl. Carl ng Taragista Koyaki. Yan. Oo. Malupit na marketer yan. So, Hindi na natin marketing, makakalayan. advertisement, wala na kayong problemahin dyan. So, pwesto na lang yung hahanapin nyo. Kasi kasama sa package namin, yung inclusion ng package namin, pati store renovation, may ganun kami. All in talaga yung package. Wala ka naintindihin. Galing, Magpiprito galing. ka na lang. Ang lupit. Lalo ngayon di ba tumatakbo na yung sa Marikina? Yeah. Pa Burmans na. Kung kaya nyong habulin. Iba ang pag nag-open ka ng Exactly. Burmans kasi magkakaresulta talaga yung negosyo mo eh. Ganun. Sino ba naman hindi bibili ng mga pata-pata ngayon? Mismo. 'Di ba? Kaya kami naman sa negosyo naming health,
Alam na namin yan eh. After bare months, kailangan health products. Lagi naman ganun. Di ba? Ganun naman lagi eh. Kahit naman tayo. Bro, lagi naman magbabago na ako ng lifestyle. Lagi New Year's resolution. nagsisimula yan. January nila sinisimulan eh. Di ba? After mo Automatic kumain yan. ng lechon ng buong bare months, Lahat, Diba? ano ngayon eh, diet month, parang mag-gym ganun. na eh. ako. Yan. Isa sa ano yan eh. Sa nililista. Saka laging ang start ng pagbabago kinabukasan. Laging ganun. Bukas mag-i-start na. Bukas. Bukas mag-i-start na. Walang katapusang bukas. Exactly. So, Kaya timing, yung timing yan ah. Sobrang timing yan. Talagang patok na patok yan ngayon. Kung mahahabol nila. kidding aside, hit me up. Check natin. Baka magustuhan nyo yung i-present namin sa inyo. Pero kung hindi man, gustuhin nyo pa rin. Ako nakita ko maganda. Ganda ng branding. Talagang imposibleng di makita yung kainan na kita yun. mo naman. Yung pagkain nila. Dun. Talagang unang-una yung pangalan. Yes. Which is registered and everything. Lahat yon. So legalities, wala kang pa-problemahin. Hindi to scamming. Oo. Saka hindi ito yung mag-invest ka lang talaga. Hindi. Negosyo po Negosyo ito to, ha. negosyo to. Magkaiba po yung mag-invest lang kayo. Yun talaga. Traditional business to. So, Yes, oo. Yeah, So you have kung to put balak in nyo work ganun din. lang, hindi para sa inyo to. Hindi para sa lahat to. Pero kung tingin nyo, kailangan nyo ng negosyo, para sa inyo to. Di ba? Franchising, may sistema na ibig Saka you'll sabihin. never go wrong sa pagkain. Yun. Pagkain. Yun talaga yung, syempre, yan ang babalik-balikan pag nagustuhan talaga ng taong bayan talaga. Kumbaga kahit wala, alam mo yung mga lechon manok na na wala nang stock pero kinakatok pa rin. Ba't wala na po kayo manok? Kumbaga ganun, di ba? Minsan may mga may mga Mother's Day, talaga nauubusan Ayun, kami. sabog talaga yan, sigurado. Mother's Day, mga ganun. Kumbaga, wala na pero pipilitin ka pa. Baka may natatabi pa po kayo dyan. So, ayun. Yan, masarap na negosyo, no? Pero ayun, kaya tayo I think maraming salamat. Ang dami namin natutunan dito sa kwentuhan. Sana may na to. natutunan kayo. For sure. At yun nga, sabi ko nakakabilib eh. Kasi from dati talaga nagtatrabaho, pumasok sa rap scene, naging pamilyado. Tapos ito, may mga negosyo na rin. Nakakatuwa. No, na sana lahat din ng mga kapatid natin sa hip-hop talaga makita yung gantong sistema. Na hindi abang buhay talagang may kita, may gig Pero lagi. may mga nakikita diba? naman ako talaga na nakikita ko sila na nagpo-put up din talaga ng Galing. Kumbaga, Totoo, ang dami. Ang laking bagay din ng mga music na puro hustlin yung Totoo. narinig. Kasi na at Na-inspire din sila. at a very young age na nai-inspire yung mga bata na dapat merong income. Mhm. Saka mas wise na ngayon yung mga artists talaga eh. Kasi nga may social media na nakita na nila. May mga iba ng part ng, alam mo yun, may business part na rin talaga. Ang laking bagay ng social media kaya i-maximize nyo yun. Tama. Kasi dati, yun nga, sabi mo dati, wala namang ganito. Record ka sa cassette o doon sa tape. Kumbaga, masyadong maraming ways para kumita sa internet. Napakalaki ng pera sa internet na sa'yo na lang yun kung paano mo i-harvest. Totoo yan. Kumbaga parang malaking farm yan eh. Mag-podcast ka. Pwede, di ba? Pwede. Pwede mo rin simulan mag-podcast talaga. Kumbaga, yung mga knowledge mo, i-share mo doon. Mag-vlog ka. I-vlog mo yung pagtututbrush mo every morning. Di ba? Morning, guys! Pagkain mo. Hello, naalala ko tuloy si Alice Go. Hello, guys! Nag-vlog din yun eh. O siya nga, nag-vlog. Nandito na siya sa Pinas ulit. Di ba? Pinabalik na ulit. Kaya welcome back po. Mag-enjoy po kayo dyan. Pero nakita mo yung dating niya, celebrity pagdating, no? Oo. Kumbaga, May mga artist. selfie pa na gano'n, ha? Di ba parang, sira ulo pa kayo lahat? Iba na talaga ngayon ang dating ng social media. Exactly. Nagkaroon mo ng fans club talaga. No? Pero, Kuya Tayo Mundano, maraming salamat po sa pagpapa-unlock dito sa Talk with Papa Sundot. Thank you, Kuya, sa pag-invite sa akin. Salamat, Kuya. Ayan, Na-enjoy ko, hindi ko na malayan yung oras. Oo, kami. Alam nyo yung sabi ko kinakabahan ako kay Kuya Tayo. Parang hindi naman kami ganun ka-close pa talaga ng pero pinagbigyan din ako. Tapos ito yung kwento na 130 minutes na rin. Oo nga. Nakakaba na rin, no? Ayun, marami pa kami sana Oo. pag-uusapan pero ayun, I think maraming salamat po ulit. Napaunlakan nyo kami Maraming dito. salamat At po. ayun, malay natin, tayo naman ang dadalaw kala Kuya Tayo sa podcast niya, no? Oo, guest tayo. Guest ka naman minsan doon. Tara, podcast tayo. Simple, tara. Podcast tayo. Saan? Saan yan, Kuya? Susursogon. Kasi Pwede. outdoor eh. Pwede, no? Outdoor naman. Ganda ng podcast niya kasi talaga, kumbaga, anytime, anywhere, pwede sila Gusto mag-set ko nga up. siya, bro not to cut you off. Halimbawa, ang topic halimbawa, undas.
Gusto ko Oo, mag-set up ka sa sementeryo. sementeryo. Di ba? Ang ganda nun. Oo. Kami nagpaplano kami magkaroon ng tawag dito ng parang special episode about dyan nga sa sa Halloween, Yeah, yeah. ganyan, parang kwentuhan kababalaghan, ganyan. Pero di ko naisip yung cemetery, pero ikaw naisip Diba? ko. Pwede. Kung out ako, ganun eh. Sasama ako dyan. Ganun gagawin ko. Pero may sementeryo, ondas. Gusto ko nga minsan mga coffee shop. Ah. Nagpa-podcast kami minsan coffee shop. Business as usual sila. Basta kami Talaga? nag-uusap. Ganda nun. May ganda. noise cancellation naman yung mga machine natin. Hindi na, eh. hindi na. Ay, naka-headphone naman tayo. O di, Kumbaga, bahala kayo dyan. Sa kapag naka-headphone ka na ganito, parang na kayo nasa outer space Exactly. talaga. Para kayo sa ibang mundo. Wala na kayong pakialam dyan sa paligid. Totoo, Lalo pag yung totoo. kwentuhan, dire-diretso eh. Ganun tumatakbo yung podcast eh, di ba? Kaya minsan sabi na parang hindi na uubusan ng 2 oras na, 1 oras na. Naka-enjoy. Hindi na uubusan ng ano. Saka pag natututo kayo sa isa't isa, di ba? Sarap Sa mga makipagkwento kasi may mga nakukuha ka sa akin, may mga kukuha ko sa'yo. Iba't ibang perspective din talaga, di ba? Pero yun nga, kumbaga nakakapagpalitan Mismo. Hindi man minsan parehas nagkakasalubong doon sa gustong pero natuto rin ako doon. Natuto rin siya sa Kaya dun sa salamat part na sa yun. pag-imbita sa akin dito. Maraming Kasi salamat. sanay ako yung nag-i-interview eh. Kaya nga sabi ko, paano ko kaya interviewin isang Tay na Montana o parang makakasama ko dito? Sanay ako yung host eh. Kumbaga, ang sarap ng ganun. Parang ikaw yung maraming Yeah, maraming tatanong-tanong ganyan. Totoo di ba? Kumbaga, saka ang sarap din makinig dun sa mga nakakakwentuhan mo. Totoo. Lalo pag istorya nila. Kasi iba-iba, minsan kala natin yung pinaka malungkot yung istorya na natin o pinaka-inspiring. Pero meron pa palang iba Totoo. na mas inspiring, na mas nakakalungkot, ganun. Mas masaya, di ba? Tsaka Iba-iba ang mundo ay never-ending learning process yan. Mhm. Totoo yan. Di ba? Kumbaga, hindi talaga Hindi Hindi mo lahat pwedeng sabihin na alam mo. alam ko na. Kasi pag sinabing alam ko na yan, sinasabi nga sa mga network, kumbaga acne ka na Acne dyan. ka. Diba? Alam ko na yan. Nag-network din kasi ako dati. Talaga? Mga ibang episode na yung pag-uusapan yan. Saka off-air, pag-uusapan. Sa network, marami talagang ganyan eh. Kumbaga, alam mo yun, may mga tao talaga, alam ko na yan. Kaya, Acne tawag namin dyan. diba? Sabi nga nila, kailangan ang tubig, yung parang pinaka-pitchel mo, pag gusto mong maglagay ng tubig, dapat empty yan. Hindi pwedeng puno ka. Di ba? Tapos papasalin ka, wala ka talaga ma-absorb. Mag-unload ka Mhm. para may ma-absorb Kailangan ka. mag-empty ka muna na, Yeah. diba? Hindi pwedeng kumbaga, makikipagsabayan ka doon. Wala ka talagang makukuha doon. Yes. At the end of the, talo ka rin. So, yun, bilib ako sa mga taong gano'n na talagang minsan, talagang makikinig sila, magpapasakop sila. And then, later on, syempre, after nun, sila naman yung magbibigay ng insight nila doon. So, ganun lang, Bo. Anyway, ayun. Kuya Tiny, bago matapos ang lahat yun, baka may mga payo ka syempre sa mga nakikinig sa atin o nanonood din na, ayun, nagsisimula din sa rap scene, ganyan, no? At syempre, magdenegosyo din yan. Nasabi ko na to ng ilang beses eh. Pero ang mapapayo ko sa inyo, gawin nyo lang ng gawin. Huwag muna kayong umasa sa balik. Kasi pag ginagawa nyo siya ng ginagawa, unang-una, nagiging habit. Pangalawa, hindi mo namamalayan na may nakukuha ka na out of it. Kasi isipin mo to, ako, nag-start ako mag-rap 2008 hanggang ngayon nagra-rap pa rin ako. So ang point ko, kung in the middle ba nun, after 5 years, huminto na ako kasi wala akong napapala dito, edi wala nangyari. Tama. Di ba? Masaya ka dyan, gawin mo. Ngayon, kung nagiging hindrance yan para sa, kasi laging ang pumapatay ng dreams ng tao, especially ng lalaki, yung responsibilidad eh. Di ba? Kailangan mong magtrabaho eh. So, nasa-set aside kung ano yung gusto mong gawin, yung passion mo. So, gawan mo ng paraan na i-juggle mo yung mga bagay-bagay. So, at the end of the day, may mangyayari at may mangyayari. Sa 10 ibabato mo, may tatamang isa dyan. Yun. Diba? Ganda nun. So, gawin mo lang ng gawin, magpakatotoo ka lang sa sarili mo. At saka, yun lang. Yung bunga, lalabas. Yeah. Wag mong habulin yung bunga kasi eventually yung bunga ng puno, babagsak at babagsak yan. Tama. Diba? Pusa na lang yan eh. Maniwala ka lang sa sarili mo, tsaka maniwala ka sa process na ginagawa mo. Yun lang. Ayun, maraming salamat Kuya Tiny. Ayun, maraming salamat mga kasundot sa pakikinig sa episode na to at for sure marami kayo natutunan dito, no. Don't forget to like sa ating YouTube at mag-subscribe din syempre at sa ating sa Spotify, no.
So nag-upload na tayo ngayon sa Spotify every Friday 6 a.m. no, together with Tag M, no. Yan ang ating partner ngayon sa ating Spotify. So ayan, tuloy-tuloy kayo makinig diyan habang nakikinig kayo habang nagda-drive, no. Pwedeng-pwede habang naghuhugas o kung ano man yung ginagawa nyo, nagtatrabaho kayo, nagko-computer kayo, pwede pa rin kayo makinig, no. At kung gusto niyo naman panoorin talaga yung full episode niyan, syempre sa YouTube, nandyan, don't forget na mag-subscribe para updated kayo pag may bago tayong episode. So yun, maraming salamat mga kasundot. Kita-kits ulit tayo sa next episode dito sa Talk with Papa Sundot. God bless po. Paano mo lalaman kung di mo i-try? Walang yumaman na hindi nag-risk unless nanalo ng loto. Pero sa atin na walang-wala, kung magsimula ako ng negosyo ngayon, wala namang mawawala sa akin kasi wala naman ako.